Ang kapal ng mukha nilang ipagpalit ang ginto sa basurahan. Habang nagkukuskos ako ng sahig na parang alipin, siya na may nakikipagtagay sa babaeng tinawag nilang tagapagligtas. Humalik ka sa paa niya, Maya, o lumayas ka rito. Sigaw ng asawa kong akala mo'y kung sinong Diyos. Hindi nila alam. Ang perang ipinagmamalaki nila ay galing sa sarili kong bulsa. Kinuha niyo ang lahat sa akin, kaya babawiin ko ang bawat sentimong nagbigay sa inyo ng kapangyarihan. Handa na ba silang makilala ang reynang tinapakan nila? Wala ka ng kwenta, baog ka pa. Kung hindi lang naawa ang anak ko sa iyong hampas lupa ka, malamang sa kalsada ka na pinupulot ngayon. Ang mainit na singaw mula sa kumukulong kaldero ay tila humahapdi sa balat ni Maya, ngunit mas masakit ang mga salitang patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Nakaluhod siya sa malamig na marmol ng kusina. Maingat na sinasalok ang namumuong sebo mula sa nilulutong kare-kare, ang paboritong ulam ng kanyang biyenan. Namumula na ang kanyang mga kamay dahil sa talsik ng mantika. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang braso. Pinipilit na huwag pansinin ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ni isang patak ng luha ay walang kumawala. Matagal na iyong natuyot sa loob ng 3 taon ng tahimik na pagtitiis. Ngunit sa kanyang lalamunan, tila may matalim na tinik na nakabaon. Humahadlang sa bawat paghinga. Unti-unting sumasakal sa kanya. Kinagat niya ang ibabang labi hanggang malasahan ang mapait at maalat na dugo na para bang doon niya ibinubuhos ang lahat ng sakit na matagal na niyang kinikimkim. Mas lalo niyang pinisilang hawak sa sandok ang kanyang mga daliri, halos mawalan ng kulay sa tindi ng pagkakakapit. Sa loob-loob niya, pilit niyang pinipigilan ang sarili. Pinaglalabanan ang unti-unting pagkawasak ng kanyang pagkatao. Kahit pakiramdam niya'y anumang sandali, ay tuluyan na siyang madudurog. Ang pamilyar na amoy ng ginisang bagoong na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa ay tila naging amoy ng sarili niyang bilangguan. Hanggang kailan ko kailangang patunayan na karapat-dapat akong mahalin. Ang pagbukas ng pangunahing pinto sa unahan ay nagdala ng malamig na hangin sa loob ng bahay. Si Tristan, ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Ang lalaking dahilan kung bakit tinalikuran niya ang kanyang nakaraan. Tumayo si Maya, nagmamadaling pinunasan ang mga pawisang kamay sa kanyang kupasing apron at sinalubong ang asawa nang may bahagyang kislap ng pag-asa sa mga mata. Baka sakaling na ngayong gabi, pagtatanggol siya nito laban sa panlalait ng kanyang ina. "Hon, nandito ka na pala." Malambing niyang bati. Humakbang palapit upang kunin ang hawak nitong sapatos. Ngunit sa halip na yakap o ngiti, isang pandidiri ang sumalubong sa kanya. Umatras si Tristan. Pinapagpag ang harap ng kanyang mamahaling suit na para bang may nakakahawang sakit na lalapit sa kanya. "Umatras ka nga, Maya. Amoy bawang at sibuyas ka. Nakakasuka ang amoy mo. Dumidikit sa suit ko." Mariing wika ni Tristan. Hindi man lang tinitingnan ang mga mata ng asawa. "Nasaan si Mami? Kailangan ko siyang makausap tungkol sa malaking event bukas." Dahan-dahang umatras si Maya, parang isang asong pinalaya sa sariling tahanan. Ang kanyang mga kamay, na may mapupulang paso mula sa talsik ng mantika, ay kusa niyang itinago sa kanyang likuran. Ayaw niyang makita ng asawa ang kanyang kapangitan. Ayaw niyang maging dahilan ng pagkairita nito. Tumango na lamang siya at itinuro ang direksyon ng sala kung saan naroon ang kanyang biyenan. Naiwan si Maya sa lababo. Nakayuko habang tahimik na kinukuskos ang mamahaling puting sando ni Tristan sa planggana. Ang malamig na tubig ay humapdi sa kanyang mga paso, ngunit hindi niya ito ininda. Habang patuloy siya sa paglalaba, narinig niya ang boses ni Tristan mula sa sala. Kausap ang isang tao sa telepono. "Yes, sir. Opo. I assure you, kapag pumasok ang pondo nyo, dodoblehin ng kumpanya ko ang investment ninyo. Utang na loob ko po sa inyo ang buhay ng negosyo ko."
Tila isang malaking kabalintunaan ang nangyayari sa loob ng bahay na yon. Habang nagpapakumbaba at halos lumuhod ang asawa niya sa telepono para sa isang milagro, hindi nito alam na ang milagrong yon ay ang mismong babaeng nagkukuskus ng dumi sa kanyang kwelyo. Kahapon lang, sa pag-asang maisasalba ang naluluging kumpanya at maibabalik ang nangiti sa labi ng kanyang asawa, lihim na pumirma si Maya ng tseke na nagkakahalaga ng 10 milyong piso gamit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ibinigay niya ang lahat nang walang hinihinging kapalit, maliban sa kaunting pagmamahal. Sa ilalim ng kanilang kama, sa isang madilim na sulok na hindi naabot ng walis at hindi pinapansin ni numan, ay tahimik na nakahimlay ang isang nakatuping resibo mula sa MH Trust Foundation. Isang maliit na pirasong papel na naglalaman ng katotohanang maaaring magpabagsak sa kahambugan ng buong pamilyang ito sa isang iglap. Ngunit sa sandaling iyon, nanatili itong nakatago sa dilim. Ang mabigat na yabag ng sapatos ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw palapit sa kusina. Huminto ito sa hamba ng pinto. Tinitingnan si Maya mula ulo hanggang paa na parang isang maruming basahan. Bukas ng gabi ang grand gala para sa pagdating ng ating secret investor. Formal na anunsyo ng biyenan. Ang boses ay puno ng kayabangan. Lahat ng kilalang tao sa lipunan ay naroroon. Napatigil si Maya sa paglalaba. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at umangat ang tingin. Pwede po ba akong sumama, Ma? Kahit sa gilid lang po ako, gusto ko lang sanang suportahan si Tristan. Isang nakakainsultong halakhak ang pinakawalan ni Doña Carmen. Ang tunog nito ay sapat na para magpababa ng pagkatao. Ikaw? Sasama? Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin, Maya. Mukha kang labandera. Huwag na huwag kang lalabas ng kwarto bukas. Baka isipin ng mga bisita na namumulot kami ng basurahan para gawing manugang. Maiiwan ka rito at sisiguraduhin mong malinis ang buong bahay pag-uwi namin. Tinalikuran siya nito nang walang pangalawang salita. Naiwan si Maya sa gitna ng malamig na kusina. Pakiramdam niya ay unti-unting hinihigop ang huling patak ng hangin sa kanyang mga baga. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na malalim na bumaon sa kanyang puso. Kakayanin pa ba niya? Sa loob ng kanyang lumang aparador, ang isang kupasing bestida ay tahimik na naghihintay sa dilim. Naging saksi sa mga luhang pilit niyang itinatago para sa isang pamilyang hindi kailanman naging kanya. Ang matingkad na refleksyon ni Tristan sa malaking salamin ng kanilang silid ay tila isang estranghero para kay Maya. Nakatayo ang kanyang asawa roon. Suot ang isang mamahaling suit na pinasadya pa mula sa isang kilalang sastre sa Europa. Hawak nito ang mga dulo ng kanyang kwelyo, buong pagmamalaking pinagmamasdan ang sarili. Ito ang hitsura ng tagumpay, Maya. Mayabang na pahayag ni Tristan. Ang tinig ay umaapaw sa bilib sa sarili. Tingnan mo ako. Halos pabagsak na ang kumpanya natin noong 1 buwan. Pero dahil sa husay ko, nakahanap ako ng bilyonaryong investor na sasagip sa atin. Ako ang bumuhay sa pamilyang ito. Tahimik lamang na nakayuko si Maya sa isang gilid ng kwarto. Maingat na idinidiin ang mainit na plansa sa puting sando na isusuot ni Tristan sa ilalim ng suit nito. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa kanyang dibdib. Hindi nito alam na ang husay at talinong ipinagmamalaki nito ay walang silbi kung hindi dahil sa lihim niyang pag-ubos sa sarili niyang pondo para lamang iligtas ang dignidad ng lalaking mahal niya. Ang bagal mo naman. Pati ba naman pagpaplansa hindi mo magawa ng mabilis? Naiiritang bulyaw ni Tristan nang mapansin ang paghinto ni Maya. Bilis-bilisan mo. Ayokong may kahit isang gusot iyan. Ang mga makakaharap ko bukas ay mga Diyos ng negosyo. Hindi pwedeng mukha akong alalay katulad mo. Nilunok ni Maya ang pait na umakyat sa kanyang lalamunan. Pinilit niyang pakalmahin ang nanginginig niyang mga daliri habang iniaabot ang maayos ng damit. Nang makuha ni Tristan ang damit, huminga ng malalim si Maya.
Tinitipo ng huling kakarampot na tapang na natitira sa kanyang puso. Tristan! Mahinang simula niya, ang boses ay halos liparin ng hangin. Alam kong sabi ni Mami ay wag na akong sumama, pero asawa mo ako. Gusto ko sanang nasa tabi mo ako sa pinakamahalagang gabi ng buhay mo. Kahit sa likuran mo lang ako, kahit hindi mo ako ipakilala. Huminto si Tristan sa pag-aayos ng kanyang manggas. Dahan-dahan itong lumingon. Tinitigan si Maya mula sa nakapusod nitong buhok na buhaghag, pababa sa kupasing t-shirt at lumang jogging pants, hanggang sa mga paang nakatsinelas lamang. Isang pilit at nakakainsultong nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Sasama ka? Para ano, Maya? Para hiyain ako? Ang boses nito ay kalmado ngunit puno ng lason. Titingnan ka pa lang ng mga investors, babagsak na ang stock ng kumpanya ko. Ang asawa ng isang CEO ay dapat mukhang reyna, hindi mukhang katulong na napulot sa kalye. Huwag mo nang ipilit ang isang bagay na hindi mo kailanman maaabot. Tinalikuran siya nito at naglakad palabas ng silid nang walang pag-aalinlangan. Nang sumara ang pinto, tila gumuho ang mga tuhod ni Maya. Napakapit siya sa gilid ng plansahan. Unti-unti, naglakad siya patungo sa malaking salamin kung saan nakatayo ang kanyang asawa kanina. Tinitigan niya ang sarili. Dahan-dahan niyang inalis ang ipit sa kanyang buhok, hinayaang bumagsak ang mga magulong hibla nito sa kanyang balikat. Hinaplos niya ang kanyang pisngi na wala ng bakas ng kolorete, ang kanyang mga matang na walan na ng ningning, at ang kanyang mga balat na naging magaspang dahil sa walang katapusang gawaing bahay. Nasaan na ang masigla at mayaman na tagapagmana? Nasaan na ang babaeng handang sakupin ang mundo? Ipinagpalit niya ang lahat ng iyon para sa isang pag-ibig na unti-unti siyang pinapatay. Ang malalim niyang pagmumuni-muni ay nabulabog nang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Doña Carmen. Suot ang isang kumikinang na kwintas na pilit ginagaya ang tunay na diamante. Narinig pala nito ang usapan nilang mag-asawa. Ang lakas din ng loob mong mag-ambisyon, ano? Panunuyan ng matanda habang inaayos ang peking alahas sa leeg. Dahil masyadong mataas ang pangarap mong makarating sa gala, may ibibigay akong espesyal na gawain sa'yo. Linisin mo ang lumang bodega sa likod bahay. Gusto ko, paggising ko bukas, wala na akong makikitang alikabok doon. Hanggat hindi mo natatapos, wala kang matitikmang pagkain. Buong magdamag na naglinis si Maya sa madilim at maalikabok na bodega. Ang bawat pagwalis at pagpupunas niya ay sinasabayan ng mabigat na paghinga at pamamanhid ng kanyang mga braso. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aayos ng mga lumang kahon, naramdaman niya ang mahinang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone na nakatago sa malalim na bulsa ng kanyang palda. Isang pamilyar na numero ang lumitaw sa screen. Si Nanay Rosa ang pinagkakatiwalaang katiwala ng kanilang lumang asyenda sa probinsya. Sumagot si Maya. Pilit pinasasaya ang tinig. Nanay Rosa, kumusta po kayo riyan? Ang nag-aalalang tinig ng matanda ay umabot sa kanyang pandinig. Senyorita, patawad po kung naabala ko kayo ng ganitong oras. May mga negosyanteng umaali-aligid sa hasyenda nitong mga nakaraang araw. Pilit nilang inaalok na bilhin ang lupa ng mga ninuno ninyo para raw tayuan ng resort. Natatakot po ako na baka pilitin nila tayo. Napakuyom ang mga kamay ni Maya. Ang hasyenda na lamang ang kaisa-isang ala-alang na iwan ng kanyang mga yumaong magulang. Ito ang kanyang tunay na tahanan. Huwag po kayong mag-alala, Nanay Rosa. Walang sino man ang makakakuha ng lupa natin. Ako po ang bahala. Pabayaan niyo lang po sila pansamantala. Malapit na po akong umuwi. Ibinaba niya ang tawag at itinagong muli ang telepono. Isang bagong kislap ng determinasyon ang nabuo sa kanyang mga mata. Hindi niya hahayaang mawala ang tanging bagay na tunay na sa kanya. Kinabukasan, ang buong bahay ay abala at puno ng tensyon para sa gabi ng pagdiriwang. Pagod, puyat at gutom si Maya mula sa paglilinis ng bodega
nang salubungin siya ni Tristan sa sala. Bakas ang matinding pagkadismaya at galit sa mukha nito. Tumawag si Inday. Nagkasakit daw ang tanga at hindi makakapasok. Sigaw ni Tristan. Sinipa ang isang silya sa inis. Sino ang magdadala ng extra kong sapatos? Sino ang mag-aasikaso ng mga gamit ko sa likod ng stage habang nakikipag-usap ako sa investors? Lumingon si Tristan kay Maya na nakatayo sa gilid, pawisan at puno ng alikabok. Isang mapanlait na desisyon ang mabilis na nabuo sa isip ng lalaki. Maghilamos ka at magbihis. Utos nito na parang isang amo sa kanyang alipin. Sasama ka sa akin. Pero tandaan mo, hanggang sa waiting room at likod lang ng stage ang pwede mong tapakan. Ikaw ang magdadala ng mga gamit ko at wag na wag kang magpapakilala bilang asawa ko. Nakayuko si Maya, ngunit sa ilalim ng kanyang mga pilik mata, ang kaninang lungkot ay unti-unting napalitan ng isang malamig na pagtanggap. Tatapakan niya ang gabing iyon, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang anino na sasaksi sa sarili nilang pagkasira. Sa isip niya, umaalingaw-ngaw na ang mga nakakabulag na ilaw ng mga kamera na sasalubong sa kanila. Hindi alam ng kanyang asawa na ang ilaw na yon ang siyang maglalantad sa pinakamadilim nitong lihim. Ang marangyang ballroom ng Grand Hotel ay tila isang malaking entablado ng mga kasinungalingan. Ang mga nagkikislapang chandelier ay naghuhulog ng ginintuang liwanag sa mga taong nababalot ng mamahaling sutla at diamante. Ngunit may mga pusong mas malamig pa sa yelo. Sa isang madilim na sulok, malapit sa pintuan patungo sa kusina, nakatayo si Maya. Suot niya ang pinakamaayos niyang itim na bestida na 5 taon na ang nakalipas ng huli niyang nabili. Ngunit mukha pa rin itong basahan kung itatabi sa mga kasuotan ng mga bisita. Hawak niya ng mahigpit ang mabigat na leather bag na naglalaman ng mga reserbang gamit ng kanyang asawa. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa tagal ng pagkakatayo. Ngunit mas manhid ang kanyang damdamin sa tuwing nakikita niya si Tristan na nakikipagnitian at nakikipagkamay sa mga estranghero. Pilit itinatago ang katotohanang nabubuhay lamang ang kumpanya nito sa utang. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya si Doña Carmen na abala sa pakikipagplastikan sa isang grupo ng mga mayayamang matatanda. Nakadikit ang kanyang biyenan kay Senyora Patricia, isang sikat at mapagmataas na socialite na kilalang malapit na kaibigan ng pinakamalaking supplier ng kumpanya ni Tristan. Ang bawat tawa at papuri ni Doña Carmen ay tila pilit na musika na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Maya. Napakaganda ng kwintas ninyo, Senyora Patricia. Tiyak kong milyones ang halaga niyan. Nag-uumapaw sa pambobola ang tinig ni Doña Carmen habang tinatapik-tapik pa ang braso ng ginang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umikot si Senyora Patricia upang kumuha ng panibagong baso ng champagne mula sa dumaang waiter. Sa kanyang pag-ikot, hindi niya napansin ang dulo ng mahabang telon na palamuti malapit sa haligi. Sumabit ang takong ng kanyang sapatos, nawalan siya ng balanse at bumagsak ang laman ng kanyang baso. Tumalsik ang alak patungo sa mismong gawi kung saan nakatayo si Maya. Napaatras si Maya, ngunit huli na, nabasa ang gilid ng kanyang bestida. Nagkaroon ng mabilis na katahimikan sa bahaging iyon ng bulwagan. Ang mga mata ng mga bisita ay napalingon sa kanila. Pulang-pula ang mukha ni Senyora Patricia sa hiya. At bago pa man ito makapagsalita upang magalit sa mga organizer, mabilis na nakaisip ng paraan si Doña Carmen upang isalba ang sitwasyon at mas lalong bumango ang pangalan sa ginang. Nilapitan ni Doña Carmen si Maya. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit at kaplastikan. Ikaw na tanga ka! Pasigaw na bungad nito, itinuturo ang nananahimik na manugang. Bakit ka ba nakaharang dyan? Hindi mo ba nakitang dadaan ang mga mahahalagang bisita natin? Sinadya mo bang patidihin si Senyora Patricia dahil inggit ka sa kanya? Nanlaki ang mga mata ni Maya. Wala po akong ginagawa. Nakatayo lang po ako rito. Hindi na natapos ni Maya ang kanyang sasabihin.
Sa harap ng 12-dosenang mga matang mapanghusga, itinaas ni Doña Carmen ang kanyang kamay at pinakawalan ng isang malakas at matunog na sampals sa pisngi ni Maya. Ang puwersa ng pagkakabigla ay nagpatabingi sa mukha ni Maya, ngunit ang higit na nagpamanhid sa kanya ay ang hapdi nang sumalat ang matalim na gilid ng pekeng diamanteng singsing ni Doña Carmen sa kanyang balat. Isang manipis at mapulang linya ng dugo ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang kaliwang pisngi. Napasinghap ang ilang mga bisita habang ang iba ay bumulong-bulong. Hawak ni Maya ang kanyang humahapding pisngi. Ang paningin niya ay naghahanap ng isang pamilyar na anino. Hinanap niya ang kanyang asawa. Nakita niya si Tristan na mabilis na naglalakad palapit sa kanila. May munting pag-asa na nabuhay sa dibdib ni Maya. Ang huling pilit na paniniwala na marahil sa sandaling ito ng labis na kahihiyan ay ipagtatanggol siya ng lalaking kanyang pinakasalan. Huminto si Tristan sa kanyang harapan, ngunit sa halip na hawakan siya upang alalayan, tiningnan siya nito na parang isang kasuklam-suklam na insekto. "Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga taong ito." Malamig at mababang bulong ni Tristan, ngunit sapat ang diin upang bumaon sa puso ni Maya. "Lumuhod ka at humingi ka ng tawad kay Senyora Patricia." Ngayon din, tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Maya. Ang boses ng kanyang asawa ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa huling pader ng kanyang pag-ibig at pagtitiis. Tinitigan niya ang mga mata ni Tristan, mga matang walang bakas ng awa, walang bakas ng pagmamahal, kundi purong takot na mawalan ng pera at kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang 3 taon ng kanyang pagpapakaalipin ay naging isang napakalinaw na larawan ng kanyang katangahan. Hindi siya kailanman naging asawa. Siya ay naging isang kasangkapan na madaling itapon kapag hindi na kailangan. Ang mga luha na kanina pa nagbabadyang tumulo ay kusa ng umatras. Ang sakit sa kanyang pisngi ay nawala. Napalitan ng isang nakapanlulumong kamanhiran na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Isang patak ng dugo mula sa kanyang sugat ang nahulog at eksaktong tumama sa makintab na salamin ng mamahaling relos na suot ni Tristan. Ang relos na binili niya mula sa kanyang sariling pondo upang ipagdiwang ang anibersaryo nila noong nakaraang taon. Ang mantsa ng dugo sa orasan ay naging tahimik na saksi sa pagtatapos ng kanilang panahon. Mula sa di kalayuan, isang lalaking nakasuot ng simpleng ngunit eleganteng suit ang tahimik na nagmamasid sa buong pangyayari. Bahagyang kumunot ang noo ng lalaki na walang iba kundi si Attorney Herman, ang pinagkakatiwalaang abogado ng MH Trust Foundation. Hinugot niya ang kanyang telepono mula sa bulsa, naghihintay ng utos. Dahan-dahang inalis ni Maya ang pagkakahawak sa kanyang pisngi. Itinuwid niya ang kanyang tayo, ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng mga yelo. Inabot niya ang baso ng champagne na nakapatong sa malapit na mesa. Tinitigan muna niya si Tristan bago niya marahang hinubad ang gintong singsing sa kanyang daliri, ang nag-iisang kadena na nagtali sa kanya sa impyernong ito. Walang anumang emosyon, hinulog niya ang singsing sa loob ng baso. Lumubog ito sa ilalim ng alak na may mahinang kalampag. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya umiyak. Tinalikuran niya ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan, at ang buong silid na puno ng mga huwad na tao. Naglakad siya palabas ng ballroom, tinitingnan lamang ang daan sa unahan. Ang bawat hakbang ng kanyang lumang sapatos ay may baong bigat ng kalayaan. Habang papalapit siya sa malaking pinto palabas ng hotel, narinig niya ang malakas na pagkulog, kasunod ng ugong ng napakalakas na ulan mula sa labas. Tila naghahanda upang hugasan ang lahat ng bakas ng kanyang nakaraan. Ang malamig na buhos ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Maya habang siya ay naglalakad sa madilim na kalsada. Wala siyang payong at ang kanyang itim na bestida ay basang-basa na, nakadikit sa kanyang nanginginig na katawan. Subalit, sa bawat hakbang niya palayo sa marangyang hotel na yon,
Tila unti-unting gumagaan ang bigat na 3 taon niyang pinasan. Ang mga imahe ng panlalait ni Doña Carmen at ang malamig na mga mata ni Tristan ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ngunit sa halip na sakit, nagdulot ito sa kanya ng isang malinaw at matalim na pagpapasya. Nang marating niya ang tahimik na bahay ng pamilya ni Tristan, ang buong kabahayan ay nababalot ng kadiliman. Tahimik at nag-iisa, tulad ng naging buhay niya rito. Nagmamadali siyang umakyat patungo sa kwartong nagsilbi niyang piitan. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa dilim, kabisado niya ang bawat sulok, ang bawat aparador na naglalaman ng kanyang kalungkutan. Kumuha siya ng isang maliit na canvas bag at sinimulang ipasok ang iilang pirasong damit na dala niya bago pa man siya ikasal kay Tristan. Mga simpleng kamiseta at lumang pantalon na binili niya mula sa kanyang unang sweldo bago niya natanggap ang mana mula sa kanyang mga magulang. Binaliwala niya ang mga mamahaling sapatos na binili ni Tristan para pilitin siyang magmukhang tao sa harap ng mga bisita. Iniwan niya ang mga bag na ibinigay nito bilang pampalubag loob matapos siyang saktan ng mga salita. Kinuha lamang niya ang isang lumang kwaderno na nababalot ng balat, kung saan nakaguhit ang mga pangarap niyang disenyo ng bahay na hindi niya kailanman naibahagi sa sinuman, lalo na sa asawang walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Nang masiguro niyang wala na siyang naiwang bahagi ng kanyang pagkatao sa kwartong yon, inilabas niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang basang bestida. Pinunasan niya ang screen na nabasa ng ulan at nag-type ng isang mensahe. Ang mga daliri niya ay hindi nanginginig. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Herman, putulin mo ang lahat ng pondo. Lahat ng koneksyon ng MH Trust sa kumpanya ni Tristan. I-freeze ang accounts. Ngayon din, pinindot niya ang send. Isang simpleng paggalaw ng daliri. Ngunit isang desisyong gigiba sa buong imperyo ng kasinungalingan at kayabangan na itinaas ni Tristan. Dahan-dahang hinubad ni Maya ang basang apron na palagi niyang suot araw-araw. Ang simbolo ng kanyang pagpapakaalipin. Inihagis niya ito sa loob ng basurahan, malapit sa pinto. Nang may matinding panggigigil, tinapos ang huling hibla ng koneksyon niya sa pamilyang umalipin sa kanya. Isinukbit niya ang kanyang bag at tuluyan ng lumabas ng bahay, hindi na muling lumingon papabalik. Ilang oras makalipas, ang katahimikan ng bahay ay binasag ng malakas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Tristan, pasuray-suray sa paglalakad dahil sa kalasingan. Ang amoy ng alak ay humalo sa hangin ng sala. Inihagis niya ang kanyang suit sa sofa at sumigaw. Umaasang sasalubungin siya ng asawang handang magsilbi. "Maya, nasaan ka na namang walang silbi ka? Ipagtimpla mo ako ng kape. Masakit ang ulo ko." Walang sumagot. Ang umaalingaw-ngaw na katahimikan ang tanging naging tugon sa kanya. Nagdadabog siyang umakyat sa kwarto. Nang buksan niya ang pinto at buksan ang ilaw, napansin niya ang bukas na pinto ng maliit na aparador at ang kawalan ng iilang lumang damit ni Maya. Isang pagak na tawa ang kumawala mula kay Tristan. Naglakad siya patungo sa maliit na lamesa malapit sa salamin at nakita ang isang baso na may laman pang alak mula sa nakaraang gabi. At sa tabi nito, nakalapag ang isang singsing na pamilyar sa kanya. Ang singsing na itinapon ni Maya sa party kanina. Ibinulsa ito siguro ng biyenan niya o ng isang staff at inuwi. Kinuha niya ang singsing at tiningnan ito nang may pang-iinsulto. "Tingnan mo nga naman." Nagmamatigas ang hampas lupa. Bulong niya sa sarili habang tumatawa. "Saan ka naman pupunta? Wala kang pera, wala kang pamilya. Mamaya lang luluhod ka rin at babalik dito kapag kumalam na ang sikmura mo. Wala namang pupuntahan, yang patay gutom na yan." Itinapon niya ang singsing pabalik sa lamesa. Handa na sanang humiga at matulog. Nang biglang umilaw at sunod-sunod na nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Kinuha niya ito, naiirita sa pambubulabog ng ganitong oras. Ngunit nang mabasa niya ang laman ng mensahe
mula sa Chief Financial Officer ng kanyang kumpanya. Unti-unting naglaho ang kalasingan at pinalitan ito ng malamig na takot. Ang mensahe ay nakasulat sa malalaking letra, nagpapanik. Sir, emergency. Ang MH Trust. Ini-withdraw nila lahat ng investments, lahat ng account natin frozen. Paubos na ang operating funds natin pagdating ng umaga. Nabitawan ni Tristan ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila unang hudyat ng pagguho ng mundo niya. Tumingin siya sa paligid ng marangyang kwarto na pinondohan ng walang katapusang pautang at kasinungalingan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang malamig na hangin ng kawalan. Malayo mula sa syudad, ang unang sinag ng araw ay nagsimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Hinahagka ng mga luntiang puno ng kape sa malawak na probinsya. Si Maya, lulan ng isang bus, ay nakatingin sa bintana. Pinagmamasdan ang unti-unting paglilinaw ng tanawin. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng bagong pag-asa, handang yakapin ang umagang matagal na niyang pinagkaitan sa sarili. Ang lumang bakal na gate ng hacienda ay mabagal na bumukas, kasabay ng munting pagngit-ngit na tila isang pamilyar na tinig na sumasalubong sa pagbabalik ni Maya. Ang malawak na lupain, na puno ng mga nagtataasang puno ng kape at namumulaklak na mga halaman, ay nagpadama sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang ninanais. Pagbaba niya mula sa tricycle, nakita niya si Nanay Rosa na nagmamadaling lumabas mula sa lumang bahay na bato, umiiyak habang pinupunasan ng kanyang mga mata gamit ang laylayan ng kanyang duster. "Aking senyorita!" Humihikbing tawag ng matanda. Hindi inalintana ang sariling rayuma habang patakbong yumakap kay Maya. "Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit ganyan kagaan ang iyong bagahe? At ano itong nasa iyong pisngi?" Dahan-dahang hinaplos ni Nanay Rosa ang namumulang sugat sa pisngi ni Maya. Ang bawat pagdampi ng kamay ng matanda ay puno ng pagmamahal na matagal nang inasam ni Maya. Napaluha siya, hindi dahil sa sakit ng sugat, kundi dahil sa ginhawang makaramdam ng tunay na pag-aalaga. "Wala na po iyon, Nanay Rosa," malambing na tugon ni Maya, pinipigilang umiyak ng tuluyan. "Ang mahalaga ay nakauwi na ako. Dito na ako titira." Pagkatapos mag-ayos ng mga gamit sa kanyang lumang kwarto, nagpasya si Maya na maglakad-lakad sa paligid ng hacienda. Ang amoy ng sariwang lupa at mga namumulaklak na kape ay nagsilbing gamot sa kanyang sugatang kaluluwa. Tinitingnan niya ang mga sirang pader at mga bintanang kailangan na ng pagkukumpuni. Ito ang mga bakas ng panahon, katulad ng mga sugat sa kanyang puso, kailangan ng mahabang proseso ng paghihilom. Habang naglalakad siya sa likurang bahagi ng asyenda, kung saan maraming nakatambak na mga lumang kahoy, ang kanyang isip ay lumipad sa mga huling salita ni Tristan. Hindi niya napansin ang isang piraso ng tablang may nakausling kalawangin na pako. Isang mabilis na pag-apak at naramdaman niya ang matalim na kirot sa talampakan ng kanyang kanang paa, tumagos sa manipis na swelas ng kanyang lumang sapatos. Napaupo si Maya sa lupa, napakagatlabi habang pinipigilan ang pagtulo ng luha. Bago pa man niya matawag si Nanay Rosa, isang mahinahon ngunit matipunong boses ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran. "Huwag mong igalaw, baka lalong bumaon." Lumingon si Maya at nakita ang isang lalaking may hawak na makapal na rolyo ng mga blueprint. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt na may mantsa ng alikabok, maong na pantalon, at mabibigat na sapatos pang trabaho. Ang pawis sa kanyang noo ay sumasalamin sa hirap ng kanyang ginagawa. Siya si Mateo, ang arkitektong kinontrata ng MH Trust Foundation ng palihim upang ibalik ang dating ganda ng hacienda. Mabilis na lumapit si Mateo. Ibinaba ang kanyang mga dala at walang pag-aalinlangang lumuhod sa maruming lupa sa harap ni Maya. Hindi niya kilala ang babaeng ito bilang ang bilyonaryang nag-utos sa kanyang proyekto. Sa kanyang paningin,
Isa lamang itong ordinaryong probinsyana na nasaktan, marahil isang kamag-anak ng mga katiwala rito. Ako si Mateo. Arkitekto ako rito. Pagpapakilala niya habang maingat na inabot ang paa ni Maya. Kaunting tiis lang. Kailangan nating tanggalin ang pako bago pa magka-impeksyon. Bago pa man makasagot si Maya, naramdaman niya ang matibay ngunit marahang pagkakahawak ng lalaki sa kanyang bukong-bukong. Sa buong buhay niya bilang asawa ni Tristan, hindi kailanman siya hinawakan ng may ganitong pag-iingat. Ang asawa niya noon ay pandidiri ang ipinapakita kapag hindi siya nakabihis ng maganda. Ngunit ang estrangherong ito ay hindi man lang nagatubili na hawakan ang kanyang maruming sapatos. Mabilis at maingat na tinanggal ni Mateo ang pako. Kumuha siya ng malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at mahigpit na itinakip sa sugat upang pigilan ang pagdurugo. Kailangan nating hugasan yan at lagyan ng gamot. Baka kailangan mo rin ng antitetano. Seryosong wika niya, ang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala habang nakatingin sa mukha ni Maya. Salamat! Mahinang sagot ni Maya, hindi makapaniwala sa kabaitang ipinapakita sa kanya. Kamag-anak ka ba ni Nanay Rosa? Tanong ni Mateo habang inaalalayan siyang tumayo. Ang kanyang malaking kamay ay matatag na nakasuporta sa siko ni Maya. Madalas ko siyang makitang nag-iisa rito. Mabuti naman at may kasama na siya. Napakaganda ng lugar na ito. Sayang kung walang mag-aalaga. Hindi itinama ni Maya ang maling akala ni Mateo. Sa unang pagkakataon, gusto niyang maranasan kung paano tratuhin bilang isang simpleng tao na walang kaugnayan sa malaking pera o kapangyarihan. Opo, nagtatrabaho po ako dito noon. Nagpasya po akong bumalik. Inalalayan siya ni Mateo hanggang sa malaking balkonahe ng bahay na bato at pinaupo sa isang siliyang yantok. Ilang sandali pa ay bumalik ito, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa na yari sa pinatuyong bulaklak ng mansaniya. Inumin mo ito. Pampakalma. Mamaya ay tatawagin ko si Nanay Rosa para malinis ng maayos ang sugat mo. Nakangiting alok ni Mateo. Ang init ng tasa ay nakakapaso ng bahagya, ngunit nakapagbibigay ginhawa. Tahimik na pinagmamasdan ni Maya si Mateo habang bumabalik ito sa kanyang ginagawa, nagmamarka sa kanyang mga plano. Wala siyang nakikitang kayabangan o ambisyon sa mga mata nito. Tanging dedikasyon lamang sa kanyang trabaho at malasakit sa mga bagay na nakapaligid sa kanya. Sa katahimikang yon, naramdaman ni Maya na ang nasirang bahagi ng kanyang pagkatao ay unti-unting nakakatagpo ng kapayapaan sa lugar na ito. Habang hinihipan niya ang mainit na tsa, ang isip niya ay hindi maiwasang magbalik sa Maynila. Ano na kaya ang nangyayari sa mga taong nagtulak sa kanya rito? Sa kabisera, ang opisina ni Tristan ay puno ng nakakabinging kaguluhan. Ang telepono sa ibabaw ng kanyang mesa ay walang patid sa pagring. Hawak ni Tristan ang isang opisyal na sulat mula sa bangko. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga salitang nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Nakatakdang ipasubasta ng bangko ang kanilang marangyang bahay kung hindi nila mababayaran ang lahat ng utang at interes sa loob lamang ng 7 araw. Ang kayabangang binuo niya sa pamamagitan ng pera ng iba ay ngayon unti-unti nang gumuguho, dinudurog ang kanyang huwad na katanyagan. Paunti-unti hanggang sa wala nang matira. Nakatingin siya sa sulat habang sa likod ng kanyang utak ay nagsimulang gumapang ang takot na kailanman ay hindi niya naranasan. Ang simula ng linggo sa kumpanya ni Tristan ay sumalubong na tila isang dambuhalang bagyo na walang binibigay na babala. Ang mga empleyado ay nagbubulungan sa mga pasilyo, ang ilan ay nag-iimpake na ng kanilang mga personal na gamit mula sa kanilang mga mesa. Ang balitang pag-atras ng MH Trust Foundation ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy. At kasunod nito, ang halaga ng stocks ng kumpanya ay bumulusok pababa na parang isang ibong tinamaan ng bala sa pakpak. Nakatayo si Tristan sa harap ng malaking salamin ng kanyang opisina, pinagmamasdan ng kaguluhang
nangyayari sa labas. Ang kanyang paboritong kape ay lumamig na sa ibabaw ng mesa. Kanina pa niya sinusubukang tawagan ang opisina ng MH Trust, ngunit palaging ang recorded voice prompt lamang ang sumasagot sa kanya. Malamig at walang emosyon, tulad ng kasalukuyang takbo ng kanyang buhay. Sinubukan din niyang tawagan ang numero ni Maya. Umaasang mapapabalik niya ito upang magmakaawa sa pamilya nito na tulungan siya. Ngunit out of reach na ang linya. Sa kabilang dako ng syudad, ang kamangmangan sa paparating na sakuna ay nananatiling matibay kay Doña Carmen. Nakasuot siya ng pinakamagaran niyang damit. Kasama ang kanyang grupo ng mga kapwa-amigas, nag-iikot sa isang sikat na botik ng mga mamahaling bag na gawa sa balat. Ang kanyang tinig ay pinakamaingay sa buong tindahan, ipinagmamalaki ang umano'y walang katapusang kayamanan ng kanyang anak. Kunin mo yan para sa akin. Utos niya sa sales lady, sabay turo sa isang pulang bag na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Iswipe mo sa card ko. Alam niyo ba, mga amiga, ang anak kong si Tristan ay napakabait. Hindi siya nag-aatubiling ibigay sa akin ang lahat. Hindi tulad ng walang kwenta niyang asawa na nilayasan na kami. Inabot ng sales lady ang credit card at ipinasok sa makina. Isang mahabang katahimikan ang namayani, sinundan ng pagkunot ng noo ng empleyada. Muling ipinasok nito ang card at muli, isang pulang ilaw ang lumabas. Ma'am, pasensya na po, pero declined po ang card ninyo. Magalang ngunit nakakainsultong wika ng sales lady. Ang boses ay sapat na lakas para marinig ng mga amigas ni Doña Carmen na mula ang mukha ng matanda. Ang kanyang kayabangan ay unti-unting napalitan ng kahihiyan. Anong declined? Sira siguro ang makina nyo. Ang kumpanya ng anak ko ay milyon-milyon ang kinikita. Ibigay mo sa akin yan. Inagaw niya ang card at dali-daling lumabas ng tindahan, iniiwan ang kanyang mga kaibigang nagpapalitan ng mapang-uyam na tingin at bulungan na mabilis na sisira sa kanyang reputasyon. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng bagong kasambahay na tahimik na nagwawalis sa sala. Dahil sa matinding inis at kahihiyan, walang atubiling itinapon ni Doña Carmen ang kanyang sapatos patungo sa direksyon ng kasambahay. Ang bagal-bagal mo. Wala ka nang ginawang tama. Nasaan na ba ang kape ko? Gusto mo bang palayasin kita tulad ni Maya? Habang ang pamilyang nanakit sa kanya ay nagsisimula ng lunukin ang sarili nilang lason, isang ganap na magkaibang mundo ang namumukadkad sa hasyenda. Tapos na ang pagulan. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang tumatagos sa mga dahon ng kape, nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid. Si Maya ay hindi na nakasuot ng madidilim na damit o ng kupasing apron. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidang may mga printang dilaw na bulaklak. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at may bahagyang nangiti sa kanyang labi na matagal nang nawala. Nakatayo siya sa tabi ng lumang kahoy na bakod na pinipinturahan ni Mateo. Nagboluntaryo siyang tumulong, gusto niyang maramdaman ang pagiging kapaki-pakinabang ng hindi inaalipusta. Sigurado ka bang hindi ka napapagod? Baka sumakit ulit ang sugat mo sa paa? Paalala ni Mateo, ang kanyang malaking braso ay gumagalaw ng tuloy-tuloy habang ikinakalat ang puting pintura. Ayos lang ako, sagot ni Maya. Isinasawsaw ang kanyang maliit na brotsa sa lata. Kaysa naman nakaupo lang ako doon at walang ginagawa. Isa pa, masarap palang magpintura, nakakakalma ng isip. Napangiti si Mateo. Mabuti naman kung ganoon. Mas maganda kang tingnan kapag nakangiti, kaysa noong una kitang nakita na parang buong mundo ang pasan mo. Habang nagsasalita si Mateo, hindi niya napansin na ang dulo ng kanyang brotsa ay may sobrang pintura. Nang iangat niya ito upang magsalita, isang patak ng puting pintura ang tumalsik at eksaktong dumapo sa dulo ng ilong ni Maya. Pareho silang napatigil. Tiningnan ni Mateo ang maliit na puting tuldok sa ilong ng babae at hindi niya mapigilang mapahalakhak.
Isang malalim at tapat na tawa na nagpatunaw sa natitirang kaba sa dibdib ni Maya. Bago pa niya mapunasan ang sarili, itinaas ni Mateo ang kanyang malinis na hinlalaki at maingat na pinunasan ang pintura sa ilong ni Maya. Ang saglit na pagdampi ng daliri ng lalaki sa kanyang balat ay nag-iwan ng isang mainit na pakiramdam na umabot hanggang sa kanyang puso. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, pinakawalan ni Maya ang isang tapat at malakas na halakhak. Ang tunog nito ay tila musika na nagpaligaya sa buong hasyenda. Ngunit habang nagpapahinga sila sa lilim ng malaking puno ng mangga, ang katahimikan ng hapon ay binasag ng pagtunog ng telepono ni Maya. Nagpaalam muna siya kay Mateo at lumayo ng kaunti upang sagutin ang tawag. Si Attorney Herman ito, ang boses ay seryoso. Senyora Maya, pasensya na po sa abala, ngunit kailangan niyong malaman ang ginagawa ng inyong asawa. Humigpit ang hawak ni Maya sa telepono. Ang ngiti sa kanyang labi ay agad na naglaho. Ano ang ginagawa niya, Herman? Pinipilit niyang isanla ang titulo ng lupa ng inyong pamilya. Nalaman ko na ipinangalan niya ito sa sarili niya noon nang pilitin niya kayong pumirma ng mga dokumento sa ilalim ng pag-aakalang ito ay para sa kumpanya. Ngayon, ginagamit niya ito bilang collateral para makakuha ng emergency loan upang bayaran ang interes ng bahay nila. Ang lamig ng hangin ay tila bumaon sa buto ni Maya. Ang titulo ng lupang ipinundar ng kanyang mga magulang. Ang kaisa-isang bagay na tunay na sa kanya, tinatangkapang nakawin ng lalaking walang idinulot kundi pasakit. Napakuyom ang kamao ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Hindi na ang galit ng isang asawang niloko, kundi ang galit ng isang reynang inagawan ng korona. Herman, malamig niyang utos. Harangan mo ang loan na yon. Gumamit ka ng anumang legal na paraan para ipaalala sa bangko kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng pera. Gusto kong makita kung paano siya gumapang ng walang kahit isang sentimo. Binaba niya ang telepono. Ang madilim na ulap ay muling nagsimulang mamuo sa kalangitan, sumasabay sa paparating na unos na kanyang ibabagsak sa pamilyang sumira sa kanya. Ang ulan ay nagsimulang bumagsak ng walang babala, bumubugbog sa mga lumang bubungan ng hasyenda. Ang mga patak nito ay tila mabibigat na luha ng langit, naghuhugas sa mga natitirang alikabok ng nakaraan. Sa loob ng malaking bahay na bato, ang hangin ay malamig at mamasa-masa, ngunit may kakaibang init na bumabalot sa silid kung nasaan sina Maya at Mateo. Isang lumang butas sa bubong ng sala ang hindi pa tuluyang nakukumpuni. Ang tubig ay nagsimulang tumulo. Eksaktong bumabagsak sa itaas ng isang lumang estante kung saan nakapatong ang mga mahahalagang litrato ng pamilya ni Maya. Nang mapansin ito ni Mateo, hindi siya nagdalawang isip. Mabilis siyang tumakbo palapit, ginamit ang kanyang sariling katawan at malapad na balikat upang saluhin ang mga patak ng ulan at maprotektahan ang mga nakabalangkas na alaalang yon. Ang kanyang puting kamiseta ay mabilis na nabasa at dumikit sa kanyang balat. Nagmamadaling lumapit si Maya dala ang isang malaking palanggana upang saluhin ang tubig at inilipat ang mga litrato sa ligtas na lugar. Tiningnan niya si Mateo na basang-basa, ang buhok nito ay nakadikit sa noo at may mga patak ng tubig na tumutulo mula sa kanyang baba. Bakit mo ginawa yon? Basang-basa ka na tuloy. Puno ng pag-aalalang wika ni Maya habang kumukuha ng malinis at tuyong tuwalya mula sa kalapit na kabinet. Ayokong masira ang mga litrato mo. Alam kong mahalaga ang mga yan sa'yo. Yung bubong, madaling ayusin, pero ang mga alaala, kapag nasira, hindi na maibabalik. Simpleng sagot ni Mateo na may kasamang magaan ng ngiti. Lumapit si Maya. Ang hawak na tuwalya ay dahan-dahang idinampi sa buhok ni Mateo. Hindi umangal ang lalaki. Hinayaan niya lamang si Maya na punasan ang kanyang ulo. Napakalapit nila sa isa't isa. Ang distansya ay halos sapat na upang maramdaman nila
ang paghinga ng bawat isa. Ang amoy ng ulan mula sa labas ay humalo sa amoy ng sabong panligo mula sa balat ni Mateo. Tumigil ang oras para kay Maya. Habang maingat niyang pinupunasan ang buhok ng lalaki, hindi niya maiwasang mapansin ang lalim ng mga mata nito. Mga matang walang itinatago, walang hinihinging kapalit. Isang malaking kaibahan sa mga matang palaging nakatingin sa kanya nang may panghuhusga at pagkadismaya. Habang inililipat ni Maya ang tuwalya sa balikat ni Mateo, bahagyang umangat ang kamay ng lalaki. Marahan niyang hinawakan ang pulso ni Maya, pinigilan ang paggalaw nito. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at bumulong. Salamat sa pag-aalaga, Maya. Ang boses niya ay mababa at malambing, tila isang kanta na pilit nagpapakalma sa mga natitirang unos sa puso ni Maya. Walang mali siya, walang pagmamadali, tanging purong pagpapahalaga lamang. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang tuwalya, ngunit hindi niya binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Mateo. Hinayaan niyang manatili iyon doon, tinatanggap ang tahimik na suportang iniaalok ng lalaki. Sa kabilang dako, milya-milya ang layo mula sa kapayapaan ng hasyenda. Isang maitim na ulap ng kabaliwan ang bumabalot kay Doña Carmen. Matapos ang kahihiyan sa tindahan ng mga bag, napagdesisyonan niyang gawin ang isang bagay na mas nagpalubog sa kanyang pagkatao. Gamit ang iilang barya na nakuha niya mula sa bulsa ng mga lumang pantalon ng kanyang anak, sumakay siya ng jeep patungo sa squatter. Sa mismong lugar kung saan dating nakatira ang mga yumaong magulang ni Maya. Hindi niya alam ang tungkol sa hasyenda. Para sa kanya, si Maya ay galing sa putikan at mananatili sa putikan. Nakatayo si Doña Carmen sa gitna ng maputik na eskinita. Ang kanyang mamahaling damit ay nagsimulang mamantsa ng dumi at ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Nasaan na ang magnanakaw niyong kapitbahay? Nasaan si Maya? Sigaw niya habang itinuturo ang mga nananahimik na residente. Pinalayas namin siya dahil wala siyang kwenta. At ngayon, sinisira niya ang negosyo ng anak ko dahil kinuha niya ang swerte namin. Mangkukulam ang babaeng yon. Ang mga tao ay nagsilabasan lamang upang pagmasdan siya ng may pagkaawa at pandidiri. Isang matandang babae ang lumapit. May dalang walis tingting. Wala nang nakatira dyan, Ale, at baka gusto niyong linisin muna ang dumi sa bibig niyo bago kayo maghanap ng taong matagal nang nagtitiis sa inyo. Lalong nang init ang ulo ni Doña Carmen. Umuwi siyang bitbit ang mas matinding puot. Hindi pa rin matanggap na ang unti-unting pagguho ng kanilang buhay ay kagagawan mismo ng kanilang mga kasalanan. Sa opisina ng kumpanya, si Tristan ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa kawalan ng tulog. Natanggap niya ang balitang hinarang ng bangko ang kanyang aplikasyon para isanla ang lupa dahil may legal hold daw itong inilagay ng isang malaking law firm. Wala na siyang malapitan. Ang mga kaibigan niya sa negosyo ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Sa sobrang desperasyon, binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang mga huling transaksyon sa bangko ng asawa bago ito nawala. Nakakita siya ng isang maliit na withdrawal na ginamit pambayad sa isang bus terminal patungo sa probinsya. Isang probinsya na minsang nabanggit ni Maya noong sila ay bagong kasal pa lamang. Bumangon si Tristan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Akala mo makakatakas ka sa akin, Maya? Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. Babayaran mo ang ginawa mo. Bumalik ang eksena sa hasyenda. Tumigil na ang ulan. Ang simoy ng hangin ay presko at mabango. Naglalakad-lakad sina Maya at Mateo patungo sa malaking tarangkahan matapos ayusin ang mga nasirang gamit sa loob ng bahay. Nagtatawanan sila dahil sa isang biro na binitawan ni Mateo tungkol sa kanyang kapalpakan sa pagluluto. Ngunit ang malamyos na halakhak ni Maya ay biglang napatid. Ang matinis na pag-ungol ng mga gulong ng sasakyan
Napilit nagpreno sa maputik na kalsada ay bumasag sa katahimikan. Huminto ang isang itim na SUV sa tapat ng gate ng hasyenda. Mula rito, lumabas ang isang pamilyar na bulto. Ang damit nito ay gusot, ang mukha ay galit at puno ng panunumbat. Si Tristan. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Eksaktong nakatitig sa kamay ni Maya na nakapatong sa braso ni Mateo. Ang matagal nang inilibing na bangungot ni Maya ay muling nakatayo sa kanyang harapan, handang sirain ang kakaunting kapayapaang kanyang nahanap. Ang preskong hangin ng hasyenda ay biglang nag-amoy usok at langis mula sa makina ng sasakyan ni Tristan. Ang matatalim nitong mata ay nagpalipat-lipat mula kay Maya patungo kay Mateo. Tila sinusukat ang pagkatao ng lalaking nasa tabi ng kanyang asawa. Ang yabang na nakatatak sa kanyang muka ay hindi nagbago, bagkus ay lalo pang tumapang dahil sa kawalan ng pag-asa. Walang pag-aalinlangan, mabilis na lumapit si Tristan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-angkin. Hindi siya nag-aksaya ng panahon sa paghingi ng tawad o pangungumusta. "Umuwi na tayo, Maya. Tigilan mo na itong drama mo." Sigaw niya. Idinuro ang kanyang daliri sa direksyon ng asawa. "Akala mo ba nakakatawa ang ginagawa mo? Iniwan mo ang bahay, pinatay mo ang cellphone mo, at nagtatago ka sa probinsyang ito kasama ang lalaking to." Nanatiling tahimik si Maya. Hindi siya natakot o umiwas ng tingin. Ang mga mata niya, na dati ay laging nakayuko bilang paggalang, ngayon ay diretsong nakatitig sa lalaking minsang nagpaliit sa kanyang mundo. Nang hindi sumagot si Maya, ibinaling ni Tristan ang kanyang atensyon kay Mateo. Tiningnan niya ang alikabok sa damit ng arkitekto at ang pintura sa mga kamay nito. Isang mapanlait na tawa ang kumawala sa mga labi ng negosyante. At sino naman to? Isang hamak na kargador? Karpintero? Ipinagpalit mo ang isang CEO na katulad ko para sa isang lalaking amoy pawis at lupa. Ganito ba kababa ang kalidad mo, Maya? Hindi natinag si Mateo. Nanatili siyang kalmado, ang kanyang tindig ay matatag. Hindi siya sumagot upang makipag-away. Sa halip, tiningnan lamang niya si Tristan ng may halong awa. Hindi nasusukat ang kalidad ng isang lalaki sa pamamagitan ng suit na suot niya, kundi sa kung paano niya tinatrato ang babaeng nasa tabi niya. Tahimik ngunit malalim na tugon ni Mateo. Nanginig sa galit si Tristan. "Wala kang karapatang magsalita. Pera ko ang nagpapalamon sa babaeng yan." Akmang lalapit siya upang hawakan si Mateo sa kwelyo. Ngunit mabilis na humakbang si Maya at humarang sa gitna nila. Ang malamig at seryosong ekspresyon ni Maya ay tila yelong nagpatigil kay Tristan. "Huwag mo siyang hawakan," babala ni Maya. Ang boses niya ay walang bahid ng takot. "Wala siyang kinalaman dito. At lalong wala kang karapatang umasta rito na parang pagmamay-ari mo ako. Hindi na ako ang asawa mong uutusan mong lumuhod para magmakaawa." Ginamit ni Tristan ang huling sandata ng mga taong makasarili, ang pangongonsensya at manipulasyon. "Pamilya tayo, Maya. Nakalimutan mo na ba? Utang na loob mo sa nanay ko na tinanggap ka namin sa bahay namin kahit wala kang kwenta. Utang na loob mo sa akin ang apelyidong ginagamit mo. Ngayon, babaliktarin mo kami dahil lang nagalit si Mami sa'yo noong party?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Kung alam lamang ni Tristan na ang apelyidong pinagmamalaki nito ay nabubuhay lamang dahil sa perang galing sa walang kwentang asawa. Utang na loob? Mahinang usal ni Maya, ngunit sapat upang marinig ni Tristan. "Bayad na ako, Tristan. Sa loob ng 3 taon, binayaran ko ng sarili kong dugo, pawis at luha ang inutang ko sa inyo. Ngayon, tapos na ang kontrata." Kalmadong itinaas ni Maya ang kanyang kamay at mahinang itinulak ang balikat ni Tristan palayo sa kanya. Tila pinapagpag ang isang maruming alikabok na dumikit sa kanyang damit. "Umalis ka na. Wala ka nang babalikan sa akin." Bago pa man makapagsalita muli si Tristan, sumenya si Maya sa 2 lalaking tauhan ng hasyenda na kanina pa nakabantay sa paligid.
Paki-escort ang lalaking ito palabas ng gate. Hindi siya imbitado rito. Sa pilitang inakay si Tristan ng mga gwardiya, pabalik sa kanyang sasakyan. Nagpumiglas siya, sumisigaw ng mga pagbabanta. Magugutom ka rin. Babalik ka rin sa akin kapag wala ka nang makain. Tahimik na pinanood ni Maya ang pag-alis ng sasakyan ni Tristan. Habang papalayo ang SUV, hindi napansin ni Maya na pasimpleng kinunan ng litrato ni Tristan gamit ang cellphone nito ang malaking karatula na nakasabit sa gilid ng gate. Mateo Ilustre Architectural Firm. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa madilim na isip ni Tristan. Samantala, sa Maynila, ang mga kaganapan ay mas lalong naging desperado. Nakaupo si Doña Carmen sa sahig ng isang maliit at madilim na apartment. Matapos silang palayasin sa kanilang malaking bahay kinabukasan dahil sa utos ng bangko, napilitan silang lumipat sa lugar na yon. Ang mga mamahaling muebles at alahas niya ay kinumpiska bilang kabayaran. Umiiyak ang matanda. Hawak ang isang sirang rosaryo, hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Tumunog ang kanyang telepono. Si Tristan ang nasa kabilang linya. Tristan, anak, nasaan ka na? Nagugutom na ako. Wala man lang aircon sa lugar na ito. Puntahan mo yung mga kaibigan mo. Pautangin mo sila. Nanginginig ang boses ni Tristan. Mawala na tayong pera. Wala na akong mahiraman. Pero nakita ko si Maya. Nakita ko siya kasama ang ibang lalaki. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito, ma. Sa hacienda, naramdaman ni Maya ang isang mabigat na paghinga mula sa kanyang tabi. Lumingon siya kay Mateo. Ang arkitekto ay nakatingin sa kanya ng may pag-unawa. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Tumango si Maya. Ayos lang ako. Pasensya ka na kung nadamay ka pa sa gulo ko. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Malambing na sagot ni Mateo. Nandito lang ako. Ang kapayapaang naramdaman niya ay naputol nang muling tumunog ang telepono ni Maya. Sinagot niya ito at muli, ang boses ni Attorney Herman ang narinig niya. Senyora, si Tristan. Tumawag siya sa opisina. Nagmamakaawa siya. Handa raw siyang lumuhod at ibigay ang lahat ng matitirang shares ng kumpanya niya. Makausap lang ng personal ang presidente ng MH Trust Foundation bilang huling pag-asa niya. Tumingin si Maya sa kalawakan ng kanyang lupain, sa mga pananim na muling namumulaklak. Ang kanyang mga mata ay naging kasing patalim ng yelo. Sabihin mo, malamig na utos ni Maya, tatanggapin ko ang pakikipagkita niya. Ihanda mo ang opisina ko bukas ng hapon. Ibinaba niya ang telepono. Ang tunog ng mga alon ng hangin na humahampas sa mga puno ay tila paghahanda para sa isang malaking paghuhukom. Ang reyna ay handa nang bumalik sa kanyang trono at ang unang luluhod sa kanyang paanan ay ang mismong lalaking nagtangkang durugin siya. Nang tuluyang maglaho sa paningin ng sasakyan ni Tristan, tila unti-unting nawala ang lakas na kanina pa, pinipilit buuin ni Maya. Ang matapang niyang tindig ay bumagsak. Nang hina ang kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang naupo sa malamig na baitang ng hagdanang bato ng hasyenda. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Hindi dahil sa takot sa kanyang asawa, kundi dahil sa bigat ng trauma na muling ginising ng presensya nito. Ang katawan niya ay nag-aaklas laban sa mga alaalang pilit niyang ibinabaon. Ang mga sigaw, ang mga panlalait, ang mga matang nakatingin sa kanya na parang isa siyang sakit. Isang mainit na kape ang inilapag sa maliit na mesa sa kanyang gilid. Umupo si Mateo sa tabi niya. Hindi ito yumakap o humawak sa kanya. Nanatili ang lalaki sa isang ligtas na distansya, sapat upang maramdaman ni Maya na may kasama siya, ngunit hindi sapat upang maramdaman niyang nasasakal siya. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ni Mateo ay mas maingay kaysa sa anumang salitang pampalubag loob. 3 taon. Basag ni Maya sa katahimikan, ang boses ay nanginginig. 3 taon akong pinaramdam na isa akong basurahan. Naswerte na lang ako at may pumulot sa akin. Sa araw-araw na marinig mo yon mula sa mga taong tinuturing mong pamilya, darating ang araw na maniniwala ka na lang
Pakiramdam ko, hanggang ngayon, napakarumi ko na wala akong kwenta. Tiningnan siya ni Mateo nang may malalim na pag-unawa. Kinuha ng arkitekto ang isang malinis na piraso ng papel mula sa kanyang sketchpad. Gamit ang kanyang malalaki at magagaspang na kamay, maingat niyang itinupi ang papel, paulit-ulit hanggang sa makabuo siya ng isang maliit at simpleng parol na papel. Inilapag niya ito sa palad ni Maya. Alam mo ba kung bakit pinili kong mag-restore ng mga lumang bahay kaysa magtayo ng mga bagong gusali? Mahinang tanong ni Mateo. Dahil naniniwala ako na ang mga bagay na nasira ng panahon at napabayaan ay hindi nawawalan ng halaga. Kailangan lang nilang mahanap ang taong marunong kumilala sa tunay nilang ganda. Tumingin si Mateo sa mga mata ni Maya. Ang kanyang tingin ay tila isang matibay na haligi kung saan maaaring sumandal ang isang pusong pagod. Ang ginto, Maya. Kahit itapon mo sa pinakamalalim na putik at tapak-tapakan ng libu-libong tao, ginto pa rin. Hindi nababawasan ang halaga mo dahil lang hindi ka nila marunong pahalagahan. Sila ang bulag, hindi ikaw ang pangit. Ang mga salitang yon ay tumagos sa pinakamalalim na sugat ni Maya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyang bumagsak. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at inilagay ang palad sa likod ng ulo ni Maya. Marahang inalalayan ang ulo ng babae upang sumandal sa kanyang malapad na balikat. Hinayaan lamang niya itong umiyak. Inaako ang bigat ng kalungkutan nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, naramdaman ni Maya na siya ay ligtas, na siya ay iginagalang at minamahal bilang isang tao, at hindi bilang isang kasangkapan. Sa paglubog ng araw, ang malamig at payapang hangin sa probinsya ay isang malaking kabalintunaan sa mainit at nakakasulasok na hangin sa isang maliit na apartment sa Maynila. Nakaupo si Doña Carmen sa isang sirang silyang plastik, pinapaypayan ang sarili gamit ang isang lumang dyaryo. Ang paligid ay puno ng alikabok at amoy ng kanal mula sa labas. Sa isang manipis na papag sa gilid ng kwarto, nakahiga si Tristan, bagsak at tulog dahil sa labis na pagod at kawalan ng tulog sa paghahanap ng solusyon para sa kanyang gumuguhong kumpanya. Tinitigan ni Doña Carmen ang kanyang natutulog na anak. Sa halip na makaramdam ng awa, inisang namayani sa matanda. Dahan-dahan siyang tumayo, iniiwasang tumunog ang sahig na kahoy at lumapit sa pantalon ni Tristan na nakasampay sa upuan. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa mga bulsa nito at nakapa ang ilang lukot na perang papel at mga barya. Kaysa naman nakatago lang ito rito, gagamitin ko na sa bingo sa kanto. Baka sakaling swertihin ako at makaalis na kami sa impyernong ito. Bulong ng matanda sa sarili, walang anumang bahid ng konsensya habang ninanakawan ang sariling anak na lugmok na sa utang. Habang inilalabas ang pera, patuloy ang kanyang pabulong na pagmumura. Kasalanan ito ng demonyitang Maya na yon. Kung sana nagtiis na lang siya, hindi sana kami nagdurusan ng ganito. Ang pagiging sakim ng matanda ay tila isang sakit na wala ng lunas. Lumabas siya ng apartment na may dalang nakaw na pera, handang isugal ang huling sentimo ng kanilang pamilya. Kinabukasan ng umaga sa hasyenda, ang katahimikan ng pagkakape ni Maya sa balkonahe ay naputol nang dumating ang isang mensahero. May bitbit itong isang makapal na brown envelope na may selyo ng law firm ni Attorney Herman. Binuksan ni Maya ang envelope. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila naghuhudyat ng simula ng isang malaking pagtatapos. Sa loob nito ay ang formal na schedule para sa hapon, kasama ang kopya ng liham pagmamakaawa ni Tristan na naka-address sa presidente ng MH Trust. Ang mga salitang ginamit ni Tristan sa liham ay puno ng pagpapakumbaba, pagtawag sa kanyang sarili bilang isang tapat na negosyante na naging biktima ng hindi inaasahang pangyayari. Isang malamig at mapaklang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maya habang idinadaiti niya ang kanyang daliri sa pirma ng kanyang asawa. Ang babaeng umiiyak kahapon ay tuluyan ng naglaho. Tumayo siya, ang kanyang tindig ay nag-uumapaw
sa kapangyarihan at awtoridad. Ihanda mo ang pinakamaganda kong suit. Utos niya kay Nanay Rosa na nakatayo sa di kalayuan. Bukas, babalik ako ng Maynila. May isang taong kailangang makilala ang Diyos na kanina pa niya pinapanalangin. Ang masikip at maalinsangan na apartment sa Maynila ay naging saksi sa tuluyang pagkasira ng pamilyang minsang nagtago sa likod ng mga mamahaling damit at huwad na relihiyon. Nakatayo si Tristan sa harap ng isang maliit na pamplansa, maingat na iniayos ang kwelyo ng isang hiniram na suit. Ginamit niya ang mga huling baryang natitira sa kanyang bulsa upang upahan ang damit na ito. Pilit na pinapanatili ang ilusyon ng isang matagumpay na CEO para sa kanyang pinakamahalagang pulong. Sa ibabaw ng maliit na mesa ay nakapatong ang isang brown envelope na naglalaman ng lahat ng financial records ng kanyang kumpanya at ang kanyang formal na proposal, ang kanyang huling alas, upang kumbinsihin ang presidente ng MH Trust Foundation na huwag siyang bitawan. Nang pumasok si Tristan sa maliit na banyo upang maghilamos, dahan-dahang lumabas si Doña Carmen mula sa madilim na sulok ng kusina. Ang kanyang mga mata ay balisa. Kagabi, natalo siya ng malaki sa sugal at ngayon ay hinahabol na siya ng mga nagpapautang sa squatter. Nakita niya ang brown envelope sa mesa. Isang maitim at makasariling ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Alam niyang ang kalabang kumpanya ng kanyang anak ay magbabayad ng malaking halaga para makuha ang mga sensitibong dokumentong yon. Wala na siyang pakialam sa kumpanya. Ang mahalaga ay mailigtas niya ang sarili niya sa mga nagpapautang. Tahimik niyang inabot ang envelope at akmang isisilid ito sa kanyang lumang bag. Ngunit bumukas ang pinto ng banyo. Nakita ni Tristan ang ginagawa ng kanyang ina. "Ma, anong ginagawa mo?" Sigaw ni Tristan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding gulat at galit. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang kabilang dulo ng envelope. "Buhay ko ang nasa loob niyan. Yan ang magliligtas sa atin. Bitawan mo ito, Tristan." Palahaw ni Doña Carmen, pilit na hinihila ang dokumento. "Kailangan ko ng pera. Papatayin ako ng mga pinagkakautangan ko. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, kaya ibigay mo ito bilang pambayad." Naghilaan silang mag-ina, parehong nagpapakita ng tunay na kulay ng kasakiman. Sa kalagitnaan ng pag-aagawan, napunit ang makapal na envelope at naglipadan ang mga mahahalagang papel sa maruming sahig ng apartment. Napatigil si Tristan. Tinitingnan ang mga nagkalat na papel na tila mga piraso ng kanyang basag na pangarap. Ang natitirang respeto at paggalang niya sa kanyang ina ay tuluyang naglaho. Sa isang iglap na binalot ng kabaliwan at desperasyon, itinaas ni Tristan ang kanyang kamay. Umalisaw ang tunog ng isang malakas na sampal sa loob ng maliit na kwarto. Bumagsak si Doña Carmen sa sahig. Hawak ang kanyang namumulang pisngi, hindi makapaniwala sa ginawa ng sariling anak. Ang sampal na yon ay ang mismong sampal na ibinigay niya kay Maya ilang araw lamang ang nakalipas. Umiiyak siya. Ngunit hindi dahil sa pagsisisi. Tumingala siya sa isang maliit na krusipiho na nakasabit sa pader. Kaparehong-kapareho ka ng tatay mong walang kwenta, mga walang utang na loob. Ang demonyitang Maya na yon ang may kasalanan kung bakit tayo pinaparusahan ng ganito. Hindi na siya pinansin ni Tristan. Lumuhod ang lalaki, nagmamadaling pinulot ang mga papel habang lumuluha sa matinding galit at pagkaawa sa sarili. Bago dali-daling lumabas ng pinto, bitbit ang kanyang hiniram na suit. Habang nagaganap ang impyernong iyon sa Maynila, isang maharlikang pagbabago naman ang namumukadkad sa loob ng hasyenda. Nakatayo si Maya sa harap ng malaking salamin na may nakaukit na disenyong kahoy. Wala na ang kupasing bestida, wala na ang magulong buhok na laging nakatali upang hindi makasagabal sa gawaing bahay. Nakasuot siya ng isang eleganteng charcoal gray na power suit na perpektong nakalapat sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay tuwid at makintab na nakalugay sa kanyang likuran. Ang kanyang muka ay may manipis,
ngunit matapang na kolorete at ang kanyang mga labi ay kinulayan ng isang seryosong kulay pula. Tinitigan niya ang babae sa salamin. Ito ang tunay na Maya, ang tagapagmana. Ang reyna na matagal na nagtago sa anino ng isang alipin. Bumukas ang pinto ng silid at napahinto si Mateo sa hamba. May dala sana siyang mga bagong plano para ipakita kay Maya, ngunit ang mga salita ay umurong sa kanyang lalamunan. Tiningnan niya ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Ang aura ng kapangyarihan at pagkamaharlika ay umaapaw mula kay Maya, isang enerhiya na hindi niya kailanman nakita sa mga nakaraang araw. Sa sandaling iyon, isang malinaw na katotohanan ang bumagsak sa isipan ng arkitekto. Ang babaeng inalagaan niya, ang babaeng pinunasan niya ng pintura sa ilong at iniyakan ng kanyang balikat ay hindi isang ordinaryong probinsyana. Siya ay isang taong naninirahan sa mundong napakataas. Isang bituin na imposibleng maabot ng kanyang mga kamay na puno ng alikabok at lupa. Bahagyang yumuko si Mateo. Hindi alam kung paano natatawagin ang babaeng nasa kanyang harapan. Mag-iingat ka sa biyahe mo. Mahinang wika ni Mateo, pinipilit itago ang munting sakit na kumurot sa kanyang dibdib. Isang matipid at seryosong nangiti ang iginanti ni Maya. Babalik ako. May kailangan lang akong tapusin para tuluyan na akong lumaya. Makalipas ang ilang oras, huminto ang isang taxi sa tapat ng nagtataasang gusali ng MH Trust Foundation sa sentro ng Makati. Bumaba si Tristan, pilit na inaayos ang mga lukot ng kanyang inupahang suit. Ang gusaling iyon, na gawa sa salamin at asero, ay tila isang dambuhalang halimaw na nakatitig sa kanyang kaliitan. Pagpasok niya sa malawak na lobby, hinarang siya ng dalawang malalaking gwardya. Sir, lahat po ng electronic devices ay kailangang iwan dito sa baba. Hindi po pinapayagang magdala ng cellphone sa meeting kasama ang presidente. Walang emosyong utos ng receptionist. Walang nagawa si Tristan kundi ibigay ang kanyang telepono. Binigyan siya ng isang itim na ID pass at itinuro ang direksyon ng isang pribadong elevator na tanging mga VIP lamang ang gumagamit. Pumasok siya sa loob. Unti-unting nagsara ang mga pintong bakal at naramdaman niya ang mabilis na pag-angat ng elevator patungo sa pinakamataas na palapag ng gusali. Ang matinis na pagtunog ng kampanilya ng elevator na naghuhudyat ng kanyang pagdating sa ika-50 palapag ay tila huling hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ang bawat segundo na lumilipas sa loob ng malamig na silid na yon ay tila isang patak ng asidong dahan-dahang na tumutunaw sa natitirang kayabangan ni Tristan. Ang silid ay nababalot ng puting pader, walang anumang dekorasyon, at ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon na nagpaparamdam sa kanya na siya ay nasa loob ng isang malaking freezer. 4 na oras na siyang naghihintay. Walang tubig na inaalok, walang kape, at wala man lang ni isang empleyado na pumasok upang kumustahin siya. Ang kanyang tiyan ay humihapdi na sa gutom at ang tuyong lalamunan ay tila punong-puno ng buhangin. Ang hiniram niyang suit na akala niya ay magmumukhang marangal, ngayon ay pakiramdam niya ay sobrang gaslaw sa balat at nagsisimula ng bumaho ang amoy ng pawis na dulot ng kaba. Tinitingnan niya ang kanyang relos bawat minuto, ngunit ang mga kamay nito ay tila ayaw gumalaw. Sinasadya siyang pahirapan sa bawat sandali ng paghihintay. Samantala, sa hacienda, ang katahimikan ng hapon ay binalot ng isang mabigat na ulap ng pag-iisip para kay Mateo. Nakaupo siya sa kanyang lamesa, hawak ang lapis, ngunit walang anumang guhit na nabubuo sa papel. Ang imahe ni Maya na suot ang power suit ay hindi mawala sa kanyang isipan. Ang kintab ng kanyang mga mata at ang tigas ng kanyang boses ay malayo sa babaeng inalagaan niya sa mga nakaraang araw. Lumapit si Nanay Rosa. May dalang isang pinggan ng kakanin. Napansin ng matanda ang pananahimik ng arkitekto. Masyado kang malalim mag-isip, arkitekto. Baka malunod ka na riyan. Nanay Rosa, seryosong tawag ni Mateo.
Sino ba talaga si Maya? Hindi siya simpleng probinsyana lang, hindi ba? Isang mahiwagang ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Tumingin siya sa malawak na taniman ng kape na pagmamay-ari ng mga magulang ni Maya. Ang isang Reyna Mateo, kahit balutin mo ng basahan, Reyna pa rin sa loob. Ang hasyenda na ito, ang bawat butil ng kape, at ang pundasyon ng kumpanyang pinupuntahan ni Tristan ngayon. Lahat ng yon ay nagmula sa mga kamay ng babaeng tinawag ninyong Maya. Hayaan mo siyang tapusin ang kanyang laban sa lungsod dahil pagbalik niya rito, wala na siyang ibang dala kundi ang kanyang tunay na pangalan. Namani ani mamnim na amaan. Bumalik ang eksena sa ikalimampung palapag ng MH Trust. Nawala na ng pasensya si Tristan. Ang kanyang kaba ay nauwi sa galit na dala ng gutom at pagod. Tumayo siya at marahas na binuksan ang pinto ng waiting room. Nasaan na ang presidente niyo? Sigaw ni Tristan sa mga sekretaryang abala sa labas. 4 na oras na ako rito. Hindi niyo ba alam kung sino ang kinakausap niyo? Ako si Tristan de los Reyes. Ang kumpanya ko ay kailangan ng atensyon niyo ngayon din. Ang mga empleyado ay hindi man lang nag-angat ng tingin. Tila sanay na sila sa mga taong nagwawala bago bumagsak ang kanilang mundo. Sa gitna ng kanyang pagsisigaw, bumukas ang malaking pinto ng opisina at lumabas si Attorney Herman. Ang mukha nito ay kasing tigas ng bato. Walang anumang emosyon habang tinititigan ang nagwawalang lalaki. Lumakad si Herman palapit at binitiwan ng isang makapal na folder sa mesa sa harap ni Tristan. Ang tunog ng pagbagsak ng folder ay sapat na upang patahimikin ang buong pasilyo. Ito ang lahat ng dokumentong nagpapatunay ng iyong mga utang. Malamig na wika ni Herman. 10 milyong piso para sa bailout noong isang buwan, 5 milyon para sa unpaid interests, at iba pang mga pondo na ginamit mo mula sa MH Trust. Sa loob ng 24 na oras, kailangang bayaran mo ito o sisiguraduhin kong sa kulungan ka magpapalipas ng gabi. Tila binuhusan ng nagyayelong tubig si Tristan. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Ang lahat ng tapang na ipinakita niya kanina ay naglaho ng parang bula. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, sa mismong paanan ni Herman. Ang kanyang mga kamay ay nakikiusap. Attorney Herman, parang awa mo na. Huwag niyo kaming ipakulong. Handa akong gawin ang lahat. Ibibigay ko ang lahat ng shares ko. Basta huwag niyo lang kaming itapon sa kalye. Handa akong lumuhod sa harap ng presidente. Basta bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Ang dating mapagmataas na CEO ay ngayon ay isa na lamang kaawa-awang beggar sa harap ng batas. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay bahagyang napalingon sa malaking glass wall ng opisina. Nakita niya ang isang refleksyon. Isang babaeng nakasuot ng abo na suit, nakatayo sa likod ng pintuan ng main office. Ang hugis ng mukha nito, ang paraan ng pagtindig. Pamilyar na pamilyar kay Tristan. Kumabog ang kanyang dibdib. Maya, bulong niya sa sarili, ngunit agad niyang itinigil ang kaisipang yon. Imposible. Si Maya ay isang hampas lupa na walang pera. Imposibleng ang asawa niyang katulong ay nasa loob ng pinakamakapangyarihang opisina sa bansa. Guni-guni ko lang to dahil sa gutom. Pilit niyang pagkumbinsi sa sarili. Ang presidente ay handa nang makipagkita sa iyo. Putol ni Herman sa kanyang pag-iisip. Tumayo si Tristan, nanginginig ang buong katawan. Inayos niya ang kanyang gusot na suit at pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Sa isip niya, ito na ang huling pagkakataon upang isalba ang kanyang sarili. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya palapit sa pintong iyon ay hakbang patungo sa pinakamalaking kahihiyan ng kanyang buhay. Dahan-dahang bumukas ang malaking pintong yari sa kahoy na sato. Isang mahinang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang sikat ng araw mula sa malaking bintana ay tumatama sa gitna ng silid, kung saan nakatalikod ang isang malaking leather chair. Good afternoon, Madam President. Nanginginig na bati ni Tristan. Ang kanyang boses ay halos pabulong na
habang dahan-dahang lumalakad palapit sa gitna ng opisina. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Handa po akong magmakaawa para sa kinabukasan ng kumpanya ko. Ang upuan ay dahan-dahang nagsimulang umikot. Ang tunog ng pagkayod ng balat ng upuan ay tila musika sa pandinig ng kapalaran. Dahan-dahang huminto ang pag-ikot ng malaking leather chair. Ang sikat ng araw mula sa malalaking bintana ng opisina ay tila nagbigay ng korona ng liwanag sa babaeng nakaupo roon. Naniga si Tristan sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang anumang tunog na lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Pilit na kinikilala ang mukhang nasa harap niya. Ang babaeng dati ay nakayuko. Laging may bakas ng uling o dumi mula sa paglilinis. Ngayon ay nakatitig sa kanya ng may awtoridad na hindi niya kailanman inakalang magmumula rito. Maya, ang nauutal na usal ni Tristan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagkalito. Bakit? Anong ginagawa mo rito? Isang malaking kalokohan ito. Paano ka nakapasok dito sa loob ng opisina ng presidente? Siguro ay nagtatrabaho ka ritong janitress at pumasok ka rito para hiyain ako. Isang malamig at maikling halakhak ang kumawala sa mga labi ni Maya. Hindi siya tumayo. Nanatili siyang nakasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mga binti ay magilas na nakapatong sa isa't isa. Ang kintab ng kanyang mga kuko at ang ganda ng kanyang pagkakaayos ay tila nagpapamukha kay Tristan kung gaano ito naging bulag sa loob ng 3 taon. Hampas lupa, walang kwenta, baog. Binitiwan ni Maya ang bawat salita ng may dahan-dahan, tila ninanamnam ang lasa ng bawat insultong ibinato sa kanya noon. Iyan ang mga huling salitang sinabi mo at ng nanay mo sa akin. Hindi ba, Tristan? Tumahimik ka, Maya. Umalis ka na riyan bago pa tumawag ng security ang mga tao rito. Sigaw ni Tristan, bagamat ang kanyang boses ay wala ng sapat na kapangyarihan. Madam President, humihingi po ako ng paumanhin sa babaeng ito. Tristan, tumingin ka sa paligid mo. Putol ni Maya. Ang kanyang tinig ay kasing talim ng labaha. Sino sa tingin mo ang nagpondo sa kumpanya mo nung muntik na itong mabaon sa utang? Sino sa tingin mo ang nagbayad ng mga luho ng nanay mo sa loob ng 3 taon? Humakbang palapit si Attorney Herman at tumayo sa tabi ni Maya. Sa harap ni Tristan, yumuko ang abogado nang may matinding paggalang. Ipakilala ko sa iyo ang nag-iisang tagapagmana ng MH Trust Foundation. Formal na pahayag ni Herman. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ang babaeng tinawag mong patay gutom. Ang babaeng itinuring mong alipin sa sarili mong bahay. Siya ang aming presidente, si Senyora Maya. Tila gumuho ang buong gusali sa pandinig ni Tristan. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at napaupo siya sa gitna ng opisina. Ang kanyang pangarap na maging isang matagumpay na CEO ay nadurog na parang kristal na tinamaan ng bato. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya. Ang bawat sentimong ipinagmamalaki niya, ang bawat suot na inuot niya, at ang bawat pagkaing kinain niya ay nagmula sa babaeng paulit-ulit niyang minaltrato. Hindi ito maaari. Bulong ni Tristan habang umiiling. Ang mga luha ng pagsisisi at kahihiyan ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Maya, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Nagkamali lang ako. Mahal kita. Alam mo yan. Hindi ba? Tumayo si Maya mula sa kanyang upuan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga hakbang ng isang nagpaparusa. Huminto siya sa harap ni Tristan na ngayon ay nakaluhod at nakatingala sa kanya ng may huling pag-asa ng manipulasyon. Maingat na inabot ni Maya ang kamay ni Tristan. Hinawakan niya ang mamahaling relos. Nasuot nito ang relos na may mantsapa ng tuyong dugo mula sa sampal sa galanite. Sa isang mabilis at malamig na paggalaw, kinalas ni Maya ang relos mula sa pulso ni Tristan.
Tiningnan niya ito ng may pandidiri bago niya ito binitawan sa ibabaw ng basurahan sa tabi ng kanyang mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng relos sa loob ng lata ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanilang relasyon. Hindi pag-ibig ang nararamdaman mo, Tristan. Kasakiman yan, mariing sabi ni Maya. Ginamit mo ang katahimikan ko bilang pagkakataon para tapak-tapakan ako. Akala mo ay mahina ako dahil hinayaan kitang saktan ako. Pero ngayon, tapos na ang laro. Kinuha ni Maya ang isang asul na folder mula sa ibabaw ng kanyang mesa at inihagis ito sa sahig, sa mismong tapat ni Tristan. Ang mga papel sa loob nito ay lumabas. Ang kasunduan sa diborsyo at ang formal na demanda para sa lahat ng perang ninakaw at inutang ni Tristan. May dalawa kang pagpipilian. Ang huling hatol ni Maya, ang kanyang mga mata ay wala ng kahit anong bakas ng emosyon para sa lalaki. Pipirma ka sa diborsyo at isusuko mo ang lahat ng matitirang ari-arian ng pamilya mo bilang kabayaran, o hahayaan ko si Attorney Herman na ihatid ka at ang nanay mo sa kulungan dahil sa estafa at panloloko. 1 oras, Tristan. Pagkatapos niyan, wala na akong kilalang Tristan de los Reyes sa buhay ko. Naiwang nakatulala si Tristan sa mga papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng panulat. Sa kabilang dako ng gusali, sa ibaba ng lobby, maririnig ang sirena ng mga sasakyan ng pulis na tila naghihintay na lamang ng senyas mula sa itaas. Lumabas si Tristan mula sa gusali ng MH Trust na tila isang buhay na bangkay. Ang kanyang mga hakbang ay walang direksyon at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hawak niya ang isang kopya ng dokumentong nagpapatunay na wala na siyang asawa, wala na siyang kumpanya, at wala na siyang dignidad. Ang lahat ng kanyang tinatamasa noon ay naglaho sa loob lamang ng 1 oras sa ilalim ng malamig na titig ni Maya. Pagdating niya sa madilim at mabahong apartment, nadatnan niya si Doña Carmen na nakaupo sa sahig, abala sa pagbibilang ng iilang barya na napanalunan nito sa bingo sa kanto. Pagkakita sa anak, agad na tumayo ang matanda nang may halong pananabik. Anak, Tristan, nakakuha ka ba ng pera? Anong sabi ng presidente? Matatapos na ba ang paghihirap natin? Sunod-sunod na tanong ng matanda. Hindi sumagot si Tristan. Inihagis niya ang folder sa harap ng kanyang ina. Nang mabasa ni Doña Carmen ang pangalan ni Maya bilang presidente ng MH Trust, ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang kulay ng emosyon, mula sa gulat, pagkalito, hanggang sa isang matinding puot na tila apoy na lumalamon sa kanyang pagkatao. Hindi maaari ito. Isang malaking panloloko ito. Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na nakakabingi. Pinagplanuhan niya ito. Ginamit niya tayo. Ang walang utang na loob na babaeng yan. Kailangang maturuan ng leksyon. Sa halip na tanggapin ang pagkatalo, binuo ni Doña Carmen ang huli niyang alas, ang pagiging isang dalubhasang manipulator. Kinabukasan, sa harap ng gusali ng MH Trust, nagkaroon ng isang malaking kaguluhan. Naroon si Doña Carmen, nakasuot ng punit-punit na damit na tila galing sa basurahan at may hawak na malaking rosaryo. Lumuhod siya sa harap ng labi, umiiyak at humahagulgol sa harap ng mga nagdaraang empleyado at mga mamamahayag na mabilis na nakatunog sa drama. Maawa kayo sa isang matandang tulad ko, sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang mga luhang buwaya ay walang patid sa pag-agos. Ang manugang ko, si Maya. Matapos naming kupkupin at mahalin ng parang sariling anak, ngayon ay kinalimutan na kami. Pinapalayas niya kami sa sarili naming bahay. Diyos ko, nasaan ang katarungan para sa mga magulang na nagsakripisyo? Ang kanyang mga salita ay puno ng relihiyosong manipulasyon. Pilit na ginagamit ang konsepto ng utang na loob upang ipahiya si Maya sa harap ng publiko. Ang mga tao ay nagsimulang mag-usisa. Ang iba ay naglalabas na ng kanilang mga telepono upang kunan ng video ang kaawa-awang matanda. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng gusali. Lumabas si Maya
napapalibutan ng kanyang mga security personnel at si Attorney Herman. Ang kanyang pagtindig ay kasing tatag ng isang dambuhala at ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng pagkataranta. Huminto siya sa tapat ng kanyang dating biyenan. Tumigil si Doña Carmen sa pag-iyak at tumingin kay Maya nang may mapanuring mata. Inaasahang bibigay ang loob ng babae dahil sa kahihiyan. "Maya, anak, patawarin mo kami." Muling drama ng matanda. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Maya. "Bumalik ka na sa amin. Huwag mong hayaang parusahan ka ng langit sa pagiging malupit sa iyong mga magulang." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Hindi siya nagsalita upang makipagtalo. Sa halip, lumingon siya kay Herman at tumango. Inilabas ni Herman ang isang tablet at ikinonekta ito sa malaking digital screen sa lobby ng gusali. Ang katahimikan ay namayani nang bumukas ang isang audio recording. Ang boses na narinig ng lahat ay walang iba, kundi ang boses ni Doña Carmen mula sa isang lihim na pag-uusap sa isang kilalang sugalan noong nakaraang buwan. "Wala akong pakialam sa babaeng yon. Basta ibenta niyo ang mga alahas na ninakaw ko sa kanya. Kailangan ko ng pusta sa mahjong. Pagkatapos, sasabihin ko na lang sa anak ko na naiwala niya dahil sa katangahan niya. Ang mahalaga, makuha ko ang gusto ko." Sinundan pa ito ng isa pang recording kung saan maririnig ang pagtawa ni Doña Carmen habang pinag-uusapan kung paano niya dahan-dahang uubusin ang pondo ni Maya sa pamamagitan ng pananakot. Ang maskara ng kabanalan ni Doña Carmen ay tuluyang natuklap sa harap ng maraming tao. Ang mga bulong-bulungan ng awa ay napalitan ng mga sigaw ng pandidiri at pagkondena. Mga mamamahayag na kanina ay nakikisimpatya ay ngayon ay nakatutok na ang mga kamera sa namumutlang mukha ng matanda. Ang utang na loob, Doña Carmen, ay hindi isang sandata upang gamitin sa pananakit ng kapwa. Ang seryosong wika ni Maya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. "Ibinigay ko ang lahat sa inyo, ang respeto ko, ang panahon ko, at pati ang yaman ko. Ngunit ang kinalimutan nyo ay ang katotohanang ang bawat kabutihan ay may hangganan kapag ang hinarap nyo ay isang taong wala nang natitira kundi ang kanyang dangal." Sumenya si Maya sa mga security guards. Sa harap ng publiko, dahan-dahang binuhat si Doña Carmen at inilabas ng compound ng kumpanya. Ang matanda ay nagpupumiglas, sumisigaw ng mga sumpa, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Itinapon siya sa kalsada, sa mismong putikan na palagi niyang sinasabi na pinanggalingan ni Maya. Tumingin si Maya sa langit. Huminga ng malalim habang dinarama ang sariwang hangin ng kalayaan. Ang huling tinik ng nakaraan ay tuluyan ng nabunot. Tinalikuran niya ang kaguluhan at pumasok muli sa gusali, handa na para sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Sa kabilang bahagi ng syudad, si Tristan ay nakaupo sa kanto. Pinapanood ang live video ng kanyang ina sa social media. Isang patak ng luha ang nahulog sa kanyang pisngi, hindi dahil sa awa sa kanyang ina, kundi dahil sa pagkilala na huli na ang lahat. Wala na siyang babalikan, wala na siyang matatakbuhan. Ang hari ng kasinungalingan ay ngayon ay isang alipin na lamang ng sarili niyang mga pagkakamali. Ang sikat ng araw sa hasyenda ay tila may dalang bagong liwanag, ngunit sa loob ng silid-tanggap ng lumang bahay, ang hangin ay mabigat sa katahimikan. Nakatayo si Mateo sa harap ng bintana, tinitingnan ang malawak na lupain na ngayon ay alam na niyang pagmamay-ari ng babaeng minahal niya sa loob ng maikling panahon. Sa kanyang tabi ay ang kanyang lumang vali na luma at kupas na ang kulay, isang malaking kaibahan sa karangyaan ng lugar na ito. Nalaman na ni Mateo ang buong katotohanan. Ang mga balita sa telebisyon at ang mga pahayagan sa Maynila ay puno ng mukha ni Maya, ang billionaire queen na nagpabagsak sa kumpanya ng mga De Los Reyes. Habang binabasa niya ang bawat detalye ng kapangyarihan at yaman ni Maya, unti-unting lumalalim ang isang sugat sa kanyang loob. Hindi ito galit,
kundi isang matinding ehemplo ng realidad. Siya ay isang simpleng arkitekto lamang, isang lalaking nabubuhay sa pagitan ng mga lapis at alikabok, habang si Maya ay isang bituin na naninirahan sa itaas ng mga gusaling gawa sa salamin. Narinig niya ang tunog ng sasakyang huminto sa labas. Si Maya. Bumalik na siya mula sa kanyang huling laban sa Maynila. Pumasok si Maya sa loob ng bahay. Ang kanyang tindig ay puno pa rin ng awtoridad mula sa lungsod. Ngunit nang makita niya ang balis ni Mateo sa tabi ng pintuan, tila gumuho ang lahat ng kanyang depensa. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot na hindi kayang pawiin ng anumang bilyong piso sa bangko. Alis ka na ba, Mateo? Ang nanginginig na tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Humarap si Mateo sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit puno ng lungkot. Maya, o dapat ko bang tawaging senyora? Napakalayo ng mundong pinanggalingan mo sa mundong kinatatayuan ko. Nakita ko ang balita. Ang hasyenda na ito, ang kumpanyang yon, ikaw ang may-ari ng lahat. At ako, isa lamang akong arkitekto na kinuha mo para ayusin ang mga sira sa buhay mo. Ngayong maayos na ang lahat, wala na akong puwang dito. Umiling si Maya. Ang mga luha ay nagsimulang gumuhit sa kanyang pisngi. Hindi ang luha ng isang api, kundi ang luha ng isang babaeng takot na mawala, ang nag-iisang tao na nakakita sa kanyang tunay na pagkatao. Humakbang siya palapit at sa kauna-unahang pagkakataon, siya ang unang humawak sa kamay ni Mateo. Mahigpit niyang pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Tila ba kapag binitawan niya ito ay tuluyan na siyang malulunod sa kanyang sariling yaman. Huwag mong gawin ito, Mateo. Huwag mo akong iwan dahil lang sa pera. Pagsusumamo ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang lahat ng yaman na yan, ang kumpanyang yan. Wala silang kwenta kung mawawala ang nag-iisang tao na humawak sa kamay ko noong wala akong kahit ano. Noong nakita mo ako na marumi at sugatan, hindi mo tinanong kung magkano ang pera ko sa bangko. Inalagaan mo ako dahil ako si Maya. At hanggang ngayon, ako pa rin ang Mayang yon, ang babaeng nakapaa sa putikan na nangangailangan ng iyong gabay. Napatitig si Mateo sa mga mata ni Maya. Nakita niya ang katotohanan sa likod ng mamahaling suit at seryosong anyo nito. Naroon pa rin ang babaeng nagpipintura sa tabi niya sa ilalim ng init ng araw. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ay uent-unting lumambot sa harap ng katapatan ng babaeng mahal niya. Dahan-dahang ibinaba ni Mateo ang kanyang bag. Inabot niya ang mukha ni Maya at gamit ang kanyang hinlalaki, pinunasan niya ang mga luhang dumadaloy sa pisngi nito. Inilapit niya ang kanyang mukha sa noo ni Maya at marahan itong idinampi roon. Ang init ng kanilang mga balat at ang tunog ng kanilang magkasabay na paghinga ay tila isang sumpa ng katapatan. Hindi ako aalis. Ang mahinang bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Itatayo natin ang bahay mo dito sa loob ng puso ko. At kahit anong mangyari, hinding-hindi ko bibitawan ang kamay mo, senyora man ang itawag nila sa'yo o Maya. Isang mahaba at mahigpit na yakap ang namayani sa pagitan nila. Isang yakap na hindi nangangailangan ng salita. Isang yakap na nagbubura sa lahat ng pagkakaiba ng kanilang antas sa buhay. Ang kapayapaang nahanap nila sa isa't isa ay tila isang muog na hindi kayang gibain ng anumang unos. Ngunit sa labas ng hasyenda, sa madilim na bahagi ng bakod na nakapalibot sa lupain, isang anino ang gumagalaw sa gitna ng mga puno. Naroon si Tristan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at desperasyon. Hawak niya ang isang can ng gasolina at isang lighter na kanina pa niya pinaglalaruan. Ang kanyang kumpanya ay wala na. Ang kanyang dangal ay nadurog. At ang tanging natitirang layunin sa kanyang isipan ay ang sirain ang kaisa-isang bagay na nagbibigay ng kaligayahan kay Maya. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tristan habang binubuksan niya ang takip ng gasolina.
Ang amoy ng likidong yon ay humalo sa bango ng mga bulaklak ng kape, nagbabadya ng isang madilim na apoy na handang lumamon sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang katahimikan ng gabi sa hasyenda ay binalot ng isang nakakasulasok na amoy. Ang bango ng mga bulaklak ng kape na dati ay nagbibigay ng kapayapaan kay Maya ay biglang hinalinhina ng matapang at nakakahilong amoy ng gasolina. Sa loob ng bahay, unang nakaramdam ng panganib si Mateo. Ang kanyang mga pandama, na sanay sa pagkilala ng mga materyales at amoy ng konstruksyon, ay agad na nagbabala sa kanyang isipan. Maya, huwag kang lalabas. Ang mabilis at mahinang utos ni Mateo habang maingat siyang sumisilip sa bintana. Sa labas, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang anino na pasuray-suray na naglalakad sa paligid ng mga haligi ng lumang bahay na bato. Hawak nito ang isang malaking kan at ibinubuhos ang likido sa mga tuyong kahoy na pundasyon ng gusali. Ang bawat paggalaw ng aninong iyon ay puno ng puot at kawalan ng katinoan. Hindi nakinig si Maya. Lumabas siya sa balkonahe. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis sa kaba. "Tristan!" Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. "Itigil mo yan! Huwag mong idamay ang lugar na ito sa kabaliwan mo." Huminto ang anino at humarap sa kanila. Sa ilalim ng liwanag, nakita nila ang mukha ni Tristan. Isang mukhang hindi na makikilala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nakalubog. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na tumatawa. Inilabas niya ang isang maliit na silver na lighter at pinaglaruan ang kislap ng apoy nito. "Bakit, Maya? Takot ka bang mawala ang lahat ng ito?" Ang paos at baliw na tanong ni Tristan. "Wala na akong kumpanya. Wala na akong bahay. Wala na akong nanay na maasahan. Bakit ikaw? Ang saya-saya mo. Bakit ikaw? Nakahanap ka pa ng bago habang ako ay nasa impyerno." "Tristan, bitawan mo ang lighter." Dahan-dahang lumapit si Mateo, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. "Hindi ito ang paraan para maayos ang buhay mo. Lalong lalalim ang hukay na kinatatayuan mo." "Huwag kang lalapit!" Sigaw ni Tristan. Itinaas ang lighter malapit sa basang bahagi ng sahig na kahoy. "Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya. Susunugin ko ang lahat ng alaala ng pamilya mo. Susunugin ko ang lahat ng pinagmamalaki mo." Sa isang mabilis na pagkakataon, nang makitang akmang ihuhulog na ni Tristan ng apoy, hindi nag-atubili si Mateo. Tumalon siya mula sa balkonahe at sinalubong ang katawan ni Tristan. Nagkaroon ng isang maikling pakikipagbuno sa pagitan ng dalawang lalaki sa ibabaw ng damuhan. Narinig ni Maya ang kalansing ng lighter na tumilapon sa malayo. Sa kabutihang palad ay hindi nito natamaan ang mga bahaging may gasolina. Mabilis na rumesponde ang mga tauhan ng hasyenda na kanina pa nakatunog sa ingay. Sa loob ng ilang sandali, napigilan nila si Tristan at naidapa ito sa lupa. Kasunod nito ay ang matinis na ugong ng sirena ng pulis na kanina pa tinawagan ni Attorney Herman matapos makatanggap ng ulat na may kahina-hinalang sasakyan sa labas ng asyenda. Dahan-dahang bumaba si Maya mula sa hagdanan. Huminto siya sa tapat ni Tristan na ngayon ay nakapuso at pilit na nagpupumiglas sa kamay ng mga awtoridad. Tiningnan ni Maya ang kanyang dating asawa. Wala siyang naramdamang galit. Wala siyang naramdamang pagnanais na gumanti. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at nakakalunod na awa para sa isang taong tuluyan ng nilamon ng sarili niyang kasakiman. "Ang huling tinik ay ikaw, Tristan," mahinang sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Akala mo ay ang pagkasunog ng bahay na ito ang magiging katapusan ko. Pero hindi mo alam, ang apoy na sinimulan mo ay ang huling bagay na nagpalaya sa akin mula sa anino mo." Itinakip ni Tristan ang kanyang mukha sa lupa. Umiiyak ng walang tunog habang isinasakay siya sa loob ng patrol car. Ito na ang huling pagkakataon na makikita ni Maya ang lalaking minsang sumira
sa kanyang tiwala. Nang magbukang liwayway, ang langit ay napuno ng mga kulay ng rosas at lila. Ang hasyenda ay ligtas. Mateo ay nakatayo sa tabi ni Maya. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa balikat ng babae, nagbibigay ng matibay na suporta. Ang amoy ng gasolina ay unti-unti nang nawawala. Hinalinhina ng sariwang amoy ng umaga at ang bango ng mga bagong sibol na kape. Lumapit ang dalawa sa isang bahagi ng lupa na malapit sa gate, kung saan nagmantsa ang itim na langis ng sasakyan ni Tristan kagabi. Sabay silang lumuhod at gamit ang kanilang mga kamay, naghukay sila ng isang maliit na butas. Inilagay ni Mateo ang isang maliit na seedling ng puno ng sato sa butas at sabay nilang tinabunan ito ng sariwang lupa. Dito tayo magsisimula, nakangiting sabi ni Mateo. Isang bagong pundasyon na hindi gawa sa pera, kundi sa pag-asa. Tumingin si Maya sa kanya, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng tunay na kaligayahan. Wala na ang takot, wala na ang bigat. Tanging ang liwanag na lamang ng bagong umaga ang namamayani sa kanyang puso. Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang hinuhugasan ang mga bakas ng pait at dumi na iniwan ng nakaraan. Ang hasyenda ay hindi na lamang isang malawak na taniman ng kape. Ito ay naging isang santuwaryo, isang tahanan para sa mga kababaihang tulad ni Maya na dumanas ng pang-aabuso at kawalan ng pag-asa. Sa ilalim ng pamumuno ni Maya, ang mga sirang pader ng asyenda ay muling nabuo. Hindi lamang sa pamamagitan ng semento at bato, kundi sa pamamagitan ng malasakit at pagkakaisa. Nakatayo si Maya sa balkonahe ng bahay na bato. Pinagmamasdan ang mga kababaihan sa ibaba na masayang nagtatawanan habang nagbibilad ng mga butil ng kape. Wala na sa kanyang mukha ang mga linya ng pag-aalala. Ang kanyang balat ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. At ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng katahimikan na tanging ang mga taong tunay na malaya lamang ang nakakamit. Isang liham ang nakapatong sa mesa sa kanyang tabi, galing kay Attorney Herman. Sa loob nito ay ang balita tungkol sa huling hatol kay Tristan. Dahil sa patong-patong na kaso ng estafa at ang tangkang arson, mananatili si Tristan sa loob ng piitan sa loob ng mahabang panahon. Ayon sa ulat, ang dating mapagmataas na negosyante ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang sarili, tahimik at laging nakatingin sa kawalan. Kinakain ng pagsisisi sa bawat gabi ng kanyang pag-iisa. Si Doña Carmen naman ay nananatili sa isang pampublikong pasilidad para sa mga matatanda. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng bumigay sa bigat ng kahihiyan at kahirapan. Madalas siyang makitang nakikipag-usap sa hangin, ipinagmamalaki ang kanyang mga alahas, na wala naman, at tinatawag ang mga nurse bilang kanyang mga utusan. Ang kanyang hasyenda ng kasinungalingan ay tuluyan ng naglaho, iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang sariling mga guni-guni. Dahan-dahang itinupi ni Maya ang liham. Wala siyang naramdamang kagalakan sa pagbagsak nila, ngunit wala na ring sakit. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi dahil sa karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Ang hindi na pag-iisip sa kanila ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Napakalalim na naman ang iniisip mo. Isang pamilyar at malambing na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumapit si Mateo. Suot ang kanyang paboritong kupasing polo na may bakas pa ng lapis sa bulsa. Hindi na siya ang arkitektong kinuha ni Maya. Siya na ang katuwang nito sa pagbuo ng bawat pangarap. Inilagay ni Mateo ang kanyang braso sa balikat ni Maya at marahan siyang hinila palapit. Tumingin si Maya sa kamay ni Mateo. Sa kanyang nangalan, wala na ang kumikinang na diamante na minsang naging simbolo ng kanyang pagpapakaalipin. Sa halip, isang simpleng singsing na yari sa matibay na kahoy ng puno ng kape ang nakasuot sa kanyang daliri. Isang singsing na tinitigan at hinubog mismo ng mga kamay ni Mateo.
Isang simbolo ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng karangyaan, kundi ng katapatan at paggalang. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang umaga. Nakangiting sagot ni Maya. Isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Na ang lahat ng abo ng ating sakripisyo ay nagsilbi palang pataba sa lupang kinalalagyan natin ngayon. Hinalikan ni Mateo ang noo ni Maya habang ang hangin ng hapon ay dahan-dahang humahaplos sa kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, nahanap na ni Maya ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o yaman, kundi sa mga taong handang manatili sa tabi mo kahit ikaw ay durog at wala nang maibibigay. Ang hasyenda ay nananatiling saksi sa kanilang kwento. Isang paalala na ang bawat sugat ay may hilom, ang bawat gabi ay may umaga, at ang bawat pusong marunong magmahal ng tapat ay palaging makakatagpo ng daan pabalik sa kanyang tunay na tahanan.